Sa loob ng 12 taon, nagdusa si Jen sa isang hindi maipaliwanag na bangungot na walang katapusang nagpahirap sa kanya. Dinala siya ng panaginip na ito sa isang lugar na puno ng mga kasuklam-suklam na halimaw. Isang bagay na ang napagtanto niya. Kung mamatay siya doon, magigising lang siya mula sa panaginip. Gayunpaman, nasanay na siya sa bangungot na ito at alam na niyang kaya niyang tiisin ang hirap ng kamatayan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mas masakit pa ang matulog kaysa sa mamatay. Dahil dito, hindi siya kailanman nakakuha ng mahimbing na tulog at pagod na siya. Upang maiwasan ang kamatayan sa walang katapusang mapagpahirap na panaginip na ito, pinilit niyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya. Walang kapaguran siyang nagsanay upang mapag-aralan ang mga kasanayan sa kaligtasan. Para dito, nalinang ng bida ang mga kasanayang may kaugnayan sa paggamit ng armas at pakikipaglaban. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang pangunahing problema. Isa pa rin itong panaginip. Sa katunayan, kahit ang mga doktor ay hindi siya matulungang maalis ang mga bangungot. Gayunpaman, iminungkahi nila na maghanap siya ng isang bagay na talagang kinahihiligan niya. Wala nang ibang ninais ang bida kundi ang makakuha ng kahit isang mahimbing na tulog sa gabi. Bigla siyang natigilan sa kalituhan nang magsimulang dumugo ang kanyang ilong. Biglang nagbago ang paligid tungo sa asul na langit, at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jen ng kagaanan sa kanyang katawan. Si Yudin, na nagising sa gitna ng kagubatan, ay napagtantong ito ang kaparehong mundo ng bangungot kung saan siya nagdusa sa loob ng 12 taon. Nang makarinig ng malakas na kaluskos, agad na nag-focus ang bata. Isang reptilyang halimaw na maraming mata ang nakahanap na sa kanya. Pinagmamasdan siya ng nilalang na may interes na parang isang maninila handang sumalakay. Mabilis niyang hinulaan na, dahil nang hihina sa pagkawala ng dugo, baka tuluyan na siyang mamatay ngayon. Dahil wala ng katawan sa realidad, ang isa pang kamatayan dito ay maaaring huli na. Dahil sa posibilidad na yon, napilitan siyang mag-isip ng mabuti sa bawat galaw. Tinanggap niya na wala ng ibang mundong naghihintay para sa kanya. Mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang ang lugar na ito na ang kanyang realidad. Dahil mas kilala niya ang mundong ito at ang mga halimaw nito kaysa sa sinuman, agad siyang nag-focus sa kaligtasan. Ang una niyang instinct ay iwasan ang laban at pumunta sa mas maliwanag na lugar na ayaw ng mga halimaw. Ngunit habang binubuo niya ang planong iyon, may nagbago sa loob niya. Ang pagbunot ng kanyang talim ay pumukaw sa isang matinding pakiramdam na hindi pa niya kailanman naramdaman ng ganito kalakas. Sa halip na tumakas, napagtanto niyang gusto niyang manindigan at lumaban. Naramdaman ng halimaw ang kanyang balak at kumilos upang sumalakay. Inisip niya kung ang kanyang tumalas na instinct ay nanggaling ba sa mahimbing na pagtulog o mula sa pagtira sa isang mas bata at mas malakas na katawan. Sumugod ang halimaw at sinalubong niya ito ng harapan sa halip na umatras. Ang atungal nito ay dumamba sa kanya habang sumusugod ito upang lapain siya. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nag-udyok sa kanya patungo sa labanan. Sa unang pagkakataon, pinili niyang magtiwala sa instinct na yon at lumaban upang mabuhay. Hinati niya ang halimaw sa isang mapagpasyang tira at kasama nito ay ang kanyang kaligtasan. Tumalsik ang dugo sa kanya, ngunit nanatili siyang matatag at buhay. Bumagsak ang katawan ng halimaw, lupaypay na at talo na. Nakatayo siya sa ibabaw ng bangkay, napatulala sa linis ng kanyang pagkapanalo. Sa itaas niya, ang mga sinag ng liwanag ay nagmamarka sa mas ligtas na direksyong pinlano niyang marating. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay, iniisip na ang higit pa sa pagpaslang na ginawa. Sa loob ng halimaw, nakatagpo siya ng isang kumikinang na asul na esensya na nakilala niya mula sa mga taon ng kamatayan sa bangungot. Kinuha niya ang esensya ng walang pag-aalinlangan. Kahit sa malapitan, ang kakaibang organ na yon ay mukhang namuong kapangyarihan. Kinain niya ito, tinatanggap na ang kasuklam-suklam na gawaing ito ay kinakailangan. Habang nasa likuran ng bangkay, nagpatuloy siya sa paglalakad sa kabubatan. Nanumpa siya na sa madilim na pantasyang mundong ito, mabubuhay siya anuman ang mangyari. Malinaw na ang susunod niyang prioridad. Naglakad siya patungo sa mas maliwanag na bahagi ng kabubatan kung saan hindi gaanong aktibo ang mga halimaw. Sa liwanag, mukha siyang mas kalmado at mas masigla kaysa noong nasa realidad pa siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa pagitan ng mga puno, sinusundan ang daang nasisikatan ng araw. Isang buwan ang lumipas, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakatulog na siya ng maayos. Dahil sa kapayapaang iyon, naging malambot siya sapat upang malasap ang pagbabago. Matapos ang isang buwan sa mundong ito, ganap na siyang nakapag-adjust sa buhay dito. Ginugol niya ang buwang iyon sa patuloy na paglalakad patungo sa liwanag at palayo sa pinakamadilim na bahagi. Kahit na tumitindi ang pagnanais niyang lumaban, pinanatili niya ang kanyang mga prioridad sa ilalim ng kontrol. Tumanggi siyang mangaso ng walang ingat para lang sa katuwaan. Ang isugal ang kanyang buhay para lang sa saya ay tila kakatwa na ngayon. Gayunpaman, nanatili siyang alerto upang mapansin ang ibang mga maninila na kumakain sa malapit. Ang pagmamasid sa kanila ay muling pumukaw sa kanyang battle instinct, bagaman pinigilan niya ito. Nangangaso lamang siya kapag kailangan niya ng pagkain, at nagsisimula na siyang itulak ng gutom ngayon. Kaya naman pumatay siya ng isa pang hayop ng malinis at mabilis para sa kanyang ikabubuhay.
Nangangaso rin siya kapag may pagkakataon na makakuha ng kapangyarihan. Ang asul na esensya na nakatago sa loob ng mga halimaw ay naging isang mahalagang yaman para sa kanya. Naniniwala siya na ang pagkain ng mga esensyang iyon ay magpapahintulot sa kanya na masipsip ang mga kakayahan ng isang halimaw. Simula nang simulan niyang kainin ang mga ito, naging mas madali ang pakikibagay sa mundong ito, at may natuklasan pa siyang iba. Ang katawang tinitirhan niya ngayon ay tila pag-aari ng isang third-class na mersenaryo. Isang badge sa kanyang pitaka ang nagpatunay nito, at napagtanto niyang nababasa niya ang sulat sa mundong ito. Malinaw na tinukoy ng badge na iyon ang kanyang katayuan, upang bigyan siya ng lugar sa kaayusang panlipunan ng mundong ito. Ang pagkakaroon ng gayong badge ay nagdala sa kanya sa isang mas malaking konklusyon. Kung mayroon mang mga ranggo at badge, kung gayon ang lipunan ng tao ay dapat ding umiiral sa kung saan. Nang makakita na siya ng mas malakas na sinag ng araw sa unahan, bumugso ang pag-asa sa kanya. Nagbagal siya, nararamdamang nagbabago na ang kagubatan. Pagkatapos ay may napansin siyang isang metal na kagamitan na nakatago sa lupa. Isa itong patibong na nangangahulugang tiyak na may mga tao rito. Dahil sa pagkakatuklas na iyon, agad na tumalas ang kanyang isipan. Kung may patibong, maaaring may mga taong naninirahan sa malapit. Nagmadali siya patungo sa maliwanag na lagusan ng may higit na pagmamadali. Sa gilid ng kagubatan, nakahanap siya ng isang nag-iisang bahay. Ang makita ang tirahan ng tao ay nagdulot sa kanya ng gulat at kaginhawaan. Kumatok siya, sinusubukang ipakilala ang sarili bago pa mapagkamalang isang banta. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at maingat na tumawag kung may tao sa loob. Tila walang tao sa bahay noong una, ngunit isang libro sa mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Nilapitan niya ito, nararamdamang baka naglalaman ito ng mga sagot na lubos niyang kailangan. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang isa itong field record tungkol sa mismong mundo ng mga demonyo. Mas nagulat siya sa natuklasang iyon kaysa sa pagkakaroon ng bahay. Ang libro ay naglalaman ng mga detalyadong paliwanag tungkol sa kasaysayan at mga terminolohiya ng mundong ito. Agad niyang naunawaan na kung gusto niyang mabuhay dito, ang libro ay lubhang mahalaga. Bago pa siya makapagbasa ng higit pa, may pumasok sa kanyang likuran. Isang armadong matandang lalaki ang humarap sa kanya at nag-usisa kung sino siya. Nilinaw ng estranghero na ang maling sagot ay magiging dahilan upang mapatay siya doon mismo. Ginhawang-ginhawa dahil sa wakas ay nakatagpo rin ng ibang tao, ngunit batid ang panganib na pagtanto niyang pinaghihinalaan siya ng lalaki na isang magnanakaw. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na pumasok lamang siya dahil sa kuryosidad matapos makita ang nakabukod na bahay. Malamig na sinabihan siya ng matanda na umalis at ipinagdiinan na wala itong gustong maging kinalaman sa kanya. Sa panlabas ay tinanggap niya ang pagtanggi, bagaman wala siyang balak na sumuko ng ganoon na lang. Bumalik ang kanyang kamay sa libro habang ang kanyang desperasyon ay nanaig sa pag-ingat. Hayagan siyang nakiusap na hiramin ito at nangakong magbabayad kung kinakailangan. Hinandulong siya ng matanda sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gagawin niya kapag tinanggihan. Alam niyang kailangan niya ang aklat para mabuhay, at ang pangangailangang iyon ang nagtulak sa kanya sa isang mapanganib na desisyon. Inihanda niya ang sarili na kunin ito sa marahas na paraan kung kakailanganin. Para sa kanyang kaligtasan, tinanggap niyang maaaring kailanganin niyang maging isang magnanakaw. Binunot niya ang kanyang patalim habang tinutukan siya ng matanda ng isang crossbow. Hindi na tinag ang matanda sa pagtutok, na nagpapakitang hindi siya isang mahinang mapag-isa. Gayunpaman, sa tingin ng binata ay mananalo siya kung hahantong man ito sa labanan. Pinagmasdan siya ng matanda sandali at nag-isip muli. Sa pag-akalang hindi naman tunay na bandido ang estranghero, pinakalma niya ang sitwasyon at nagpakilalang siya si Hector. Nakakita ng pagkakataon ang binata at nagpakilala rin bilang si Kim Woo-jin. Nahirapan si Hector sa dayuhang pangalan, kaya pinadali ito ni Woo-jin at nakiusap na tawagin na lang siyang Jin. Napagtanto ni Jin na magiging kakatwa ang kanyang orihinal na pangalan sa mundong ito kaya agad siyang nag-adjust ng walang reklamo. Tumanggi si Hector na ipahiram ng tuluyan ng aklat pero nag-alok siya ng kasunduan. Maaaring manatili si Jin at doon na lamang ito basahin. Kapalit nito, humingi si Hector ng tulong sa mga gawaing bahay, na malugod namang tinanggap ni Jin. Ang nakakailang unang pagkikita ay nauwi sa isang pansamantalang kasunduan sa malungkot na bahay na yon. Nanatili nga si Jin kay Hector, at sa kabila ng magaslaw nitong kilos, tila hindi naman malupit si Hector. Pinakain siya ni Hector ng walang arte, at tinrato siya bilang isang panauhin sa halip na kaaway. Dahil kahit ang isang mangkok ng mainit na sabaw ay parang isang marangyang bagay na halos nalimutan na niya. Napakasarap ng pagkain iyon para sa kanya, at nagsimula niyang ituring si Hector bilang isang pambihirang swerte. Pagsapit ng bukang liwayway, naghahanda na muli si Hector para mangaso. Nang magtanong si Jen, ipinaliwanag ni Hector na maghihiganti siya sa halimaw na pumatay sa kanyang kasama. Agad na tumigas ang mukha ni Hector nang maalala ang kaaway na yon. Nang makita niyang naging tensyonado ang isang bihasang lalaki, napagtanto ni Jen na tiyak na napakadelikado ng target. Napagtanto niya na ang halimaw na hinahanap ni Hector ay hindi lamang isang karaniwang nilalang.
Sa tuwing wala si Hector, iginugugol ni Jin ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga tala sa field. Ipinaliwanag sa aklat na ang sakuna ng mundo ay nagsimula sa Northern Empire. Doon, isang sakim na hari ang nagbukas sa tarangkahan ng kabilang mundo sa paghahangad ng sukdulang katotohanan at kapangyarihan. Ang kapusukang iyon ay nagpakawala ng mga puwersang hindi na kayang kontrolin ng tao. Mula noon, lumaganap ang kapahamakan sa buong mundo. Naglabasan ang mga nakakatakot na nilalang sa bukas na tarangkahan at sinakop ang lupain. Isiniwalat sa mga tala na ginawang kuta ng mga halimaw ang buong North sa loob ng 9 na taon na nagtulak sa mga tao na magkaisa laban sa kanila. Noong unang panahon, nagkaisa ang sangkatauhan sa ilalim ng Church Alliance at itinayo ang malaking harang para hindi na kumalat pa ang kamatayan. Sa kasalukuyan, isinara ni Jin ang aklat matapos malaman ang kasaysayang iyon. Alam niyang kapaki-pakinabang ang mga tala, ngunit nag-iwan ito sa kanya ng isang nakakabagabag na tanong. Sa paghahambing ng teksto sa kanyang sariling karanasan, napagtanto niyang lumalakas ang mga halimaw habang palalim sa kanilang kuta at humihina malapit sa mga maliwanag na rehiyon. Ang kaisipang iyon ang nagpabalik sa kanya sa desperadong pakikipaglaban ng matandang mga ngaso sa mga halimaw. Sinimulang tantyahin ni Jen kung gaano nakalalim ang narating niya sa kuta ng mga halimaw. Naalala niyang parang wala lang sa kanya ang paglalakad sa lugar na yon na nagbigay sa kanya ng hindi magandang kutob. Habang pinaliligiran ng mga werewolf si Hector, nagtataka si Jen kung gaano siya kalakas kung ang mga ganitong nilalang ay hindi man lang naging banta sa kanya noon. Samantala, inihanda ni Hector ang kanyang sarili para sa huling paglaban. Sabay-sabay na sumugod ang kawan, sinusubukang gapiin siya bago pa siya makatira. Bahagya lang siyang nakaiwas at nakagawa ng kaunting distansya. Gamit ang pagkakataong iyon, nagpakawala siya ng sunod-sunod na pana para pabagalin ang kanilang pagsugod. Nagkagulo ang nasa unahan, pero hindi pa rin sapat iyon para mapigilan ang buong kawan. Napagtanto ni Hector na mabibigo ang kanyang pagtatangka at sinumpa ang kanyang malas. Bigla niyang nakitang dumating si Jen, at ang biglaang pagpapakita nito ay nagpahinto sa kanya. Humakbang si Jen pasulong na may hawak na espada, kalmado ngunit naglalabas na ng matinding pagnanais na pumatay. Apurahang sinabihan siya ni Hector na tumakas, dahil sigurado siyang napakadelikado ng lugar na ito. Sa halip na umatras, agad na sumabak si Jen sa labanan. Walang nagawa si Hector kundi ang manood sa sobrang gulat. Nanatiling kalmado si Jen habang papalapit sa mga kaaway. Bigla siyang bumilis at ginawang isang mabilis na ganti ang kanyang depensa. Pumaitaas siya sa pinuno ng mga werewolf at inunahan ito bago pa makakilos ang kawan. Sinubukang umatake pa itaas ng halimaw pero nasa posisyon na si Jen para tapusin ito. Sa isang malinis na hiwa pababa, nahati niya ang werewolf. Napakabilis ng pagkakapatay niya kaya pati si Hector ay napatulala na lang sa nangyari. Bumagsak ang bangkay sa harap ng natitirang mga kawan. Natigilan ang kanilang pinunong may pulang balahibo habang nawawalan ng gana ang mga nasa unahan. Hindi makapaniwala si Hector sa nasaksihan. Napagtanto niyang napatay ni Jen ang isang werewolf sa isang tagalang, isang bagay na higit pa sa kanyang inaasahan. Habang nanginginig pa rin, tinawag ni Hector ang pangalan ni Jen. Kaswal na nagtanong si Jen kung maituturing bang malakas ang ganitong uri ng halimaw. Naguguluhan si Hector dahil parang wala lang kay Jen ang pagtatanong tungkol sa isang werewolf. Sumagot siya na hindi lang ito malakas, kundi napakadelikado rin. Tinanggap ni Jen ang sagot na iyon nang walang anumang emosyon. Nagpasya siyang pakinggan na lang ang iba mamaya at ibinaling ang atensyon sa natitirang kawan. Muling nagtipon-tipon ang mga werewolf at naghandang sumugod ng sabay-sabay. Tantya ni Jen ay nasa 4 na po sila, sapat na para maging problema kung lalaban siya ng padalos-dalos. Kaya pumili siya ng mas matalinong diskarte, patayin ang kanang kamay ng pinuno para masira ang loob ng kawan. Lalong tumalas ang kanyang focus habang pinipili ang target. Tinukoy niya ang kakaibang laki ng lobo sa unahan bilang ang kailangan niyang paslangin. Nanindigan si Jin sa planong iyon at kumilos para unahin itong patayin. Huli na nang maramdaman ng napiling lobo ang panganib. Nakalock na sa kanya ang pagnanais ni Jin na pumatay. Nag-atubili ang halimaw na tila biglang hindi nakasiguro. Ang sandali ng pag-aalinlangang iyon ay kumalat sa buong hanay. Napansin ng mga kalapit na lobo ang pag-aalinlangan ng kanilang pinuno at nawalan din sila ng lakas ng loob. Kumalat ang takot sa kawan at tuluyan ng nagkawatak-watak ang kanilang hanay. Sa halip na utos, isang takot na hiyaw ang pinakawalan ng pulang lobo. Napaurong sa sobrang takot ang iba pang mga werewolf. Ibiniaba ni Jen ang kanyang patalim at pinanood silang magsipulasan. Namangha si Hector na pati ang mga werewolf na kilala sa tapang ay piniling tumakas. Tahimik na napansin ni Jen na marunong magbasa ng sitwasyon ang matanda, pero biglang kumaripas ng takbo ang pulang lobo at iniwan ang iba. Natapos ang labanan at muling tumahimik ang paligid ng tahanan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Hector na ang werewolf na pinatay ni Jen ay may pabuya na aabot sa 4 na gintong barya. Nagtanong si Jen kung malaking halaga ba yon dahil hindi pa siya pamilyar sa presyuhan doon. Sinabi ni Hector na sapat na yon para mabuhay ng marangya sa loob ng 6 o 7 taon nang hindi nagtatrabaho.
Nagulat si Jen na ang gayong kahinang nilalang ay ganoon kalaki ang halaga at agad niyang napagtanto ang ibig sabihin nito. Isang sakim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang may bagong pagkakataon na bumubuka sa kanya. Nagpasya siya na kung ganito kalaki ang halaga ng mga halimaw, maaari na lang niya itong pangaso sa tuwing mangangailangan siya ng pera. Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka mas madali ang buhay sa mundong ito kaysa sa malupit na 12 taon na pinagdaanan niya noon. Inilatag naman ni Hector ang mga kaya niyang ibigay kay Gian, ang balat ng hayop, ilang suplay, pilak, at isang mapa ng Pioneer. Sinabihan niya si Gian na dalhin ang mapa sa Pioneer Village, pumunta sa palengke, at hanapin ang lalaking nagdangalang Jacob. Idinagdag ni Hector na bibilhin ni Jacob ang balat sa tamang presyo, at nagulat si Gian sa ganoong kabutihang loob. Iginiit ni Hector na ito ay nararapat na kabayaran dahil pinatay ni Gian ang halimaw at tinapos na rin ang matagal ng galit na daladala ni Hector. Inialok niya ang kanyang kamay bilang pasasalamat. Nagpasalamat si Hector kay Gian sa paghihiganti para sa kanya at umasang magkikita silang muli balang araw. Tinanggap ni Gian ang pakikipagkamay. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Hector sa lahat ng ginawa nito. Hindi nagtagal, nilisan na ni Gian ang tahanan ng matandang mga ngaso. Pinanood siya ni Hector na umalis, dala na ang balat at mga gamit para sa paglalakbay. Mag-isang tinahak ni Gian ang kagubatan patungo sa nayon. Sa daan, pinagmamasdan siya ng pulang lobo mula sa isang malayong bato. Nananatili itong tago, nagmamasid sa halip na sumalakay. Tila sinusundan siya ng halimaw ng may layunin. Sa wakas ay nakarating din si Gian sa Pioneer Village. Kinumpirma niya sa sarili na ito ang lugar na minarkahan ni Hector. Sa tarangkahan, napansin niyang ang pamayanan ay mayaman sa supply para sa isang maliit na bayan sa hangganan. Pagpasok niya, agad siyang pinagmasdan ng mga taong bayan at ng mga mukhang mapanganib na lokal. Sinuri siya ng may hayagang interes ng ilang partikular na armadong lalaki. Inisip ni Jen na ang tensyon ay dahil sa pagiging banyaga niya at napansin niyang balisa ang lahat. Naisip niya na sa mundong tulad nito, mas mapanganib pa ang mga tao kaysa sa mga halimaw. Sinundan ang payo ni Hector, pumasok siya sa isang taberna. Halos lahat ng nasa loob ay napatingin sa kanyang pagdating. Binaliwala niya ang hagdan at diretsong naglakad sa gitna ng silid. Sa isang mesa, inilapag niya ang balat at ang kanyang bag sa harap ng isang lalaking blonde. Tinanggihan ang alok na inumin, nagtanong siya kung alam ng lalaki kung nasaan si Jacob. Narinig ang tanong ng isa pang parokyano sa malapit. Ipinakilala ng lalaking iyon ang sarili bilang si Jacob, at agad naisip ni Jen na mukha itong manloloko. Sinabi ni Jen na pinunta siya ni Hector, at nabanggit na bibilhin ni Jacob ang balat ng werewolf. Nagulat si Jacob. Sa pag-akalang nagawa ni Hector na pumatay ng werewolf, napansin ni Jen ang maling akala at nagpa siyang huwag na itong itama. Ngunit nang suriin ni Jacob ang balat, napagtanto niyang totoo ito at nabahala siya. Muling hinangaan ng mga tao sa taberna si Hector, naniniwalang nagtagumpay na rin ang matandang mga ngaso. Napangiti si Jacob sa sarili, nakakakita na ng pagkakataong kumita. Kinumbinsi niya ang sarili na dahil sa tagumpay ni Hector, ang balat ay para sa kanya na. Dahil sa kasakiman, tahimik na kumilos ang mga tauhan ni Jacob para palibutan si Jen. Napansin ito ni Jen at tinanong kung ano ang inaakala nilang ginagawa nila. Tinanggal ni Jacob ang pagkukunwari at sinabihan siyang umalis na kung gusto pa niyang mabuhay. Malamig na napagtanto ni Jen na nagtiwala si Hector sa isang taong noon pa man ay balak na siyang linlangin. Walang hiya itong tinawag ni Jacob na isang investment sa pagsasabing masyadong malayo ang tirahan ni Hector at nagdulot ito ng gastos. Sabi niya, kailangan niya ang balat na ito para mabawi ang lahat ng kanyang lugi. Nag-alab ang galit ni Jen at sa isang sandali, binalak niyang patayin agad si Jacob. Pinigilan niya ang sarili, nagpa siyang hindi siya pwedeng pumatay ng tao dahil lang sa balat habang isinusumpa si Jacob dahil dito. Bago pa siya makakilos, may nagwisik ng serbesa sa kanya para pahiyaan siya. Tinuya siya ni Jacob at inulit na tumigil na sa pagmamarunong at maglaho na lang. Walang sinabi si Jen, pero ubos na ang kanyang pasensya. Bahagya siyang tumalikod para isipin nilang sumusuko na siya. Nag-relax ang grupo at lumapit sa pag-aakalang panalo na sila. Mayabang na pinuri ni Jacob ang inaakala niyang pagsuko ni Jen. Huli na nang mapansin niyang kumikilos si Jen. Binuhat ni Jen ang isang mabigat na mesa at ginawang sandata ang mismong silid. Tinawag niya ang pangalan ni Jacob, dahilan para mapatingin ang manloloko. Sinabi ni Jen sa kanya na kung balak niyang magnakaw sa simula pa lang, dapat sa leg siya tumira sa halip na sa likod. Huli na nang mapagtanto ni Jacob na maling tao ang kinalaban niya. Sumugod ang kanyang mga tauhan, ngunit nagpa siya na si Jen na ang pagpatay sa mga basurang gaya nila ay hindi makakabagabag sa kanyang konsensya. Isang umatake ang sumugod na sumisigaw, umaasang madadeg siya sa lakas. Hinarap ni Jen ang pagsugod ng walang pag-aalinlangan, determinado na ngayong gumanti ng nakamamatay. Umiwas siya sa malakas na buwelo at ginamit ang momentum ng lalaki laban dito. Sa wakas ay naunawaan ng grupo na mas malakas si Jen kaysa sa kanyang hitsura. Nabasa ni Jen ang kanilang mga galaw sa isang iglap. Mabilis siyang humiwa sa bawat puwang na hindi nila masundan, sugatan ang maraming umatake ng sabay-sabay.
Sinubukan ng isa pang halimaw na tao na durugin siya gamit ang isang cleaver mula sa itaas. Umiwas si Jian at hinayaan ang hataw na bumagsak ng walang silbi sa sahig. Gamit ang sirang tuntungan, muli siyang lumipat ng posisyon. Nagkagulo sa loob ng silid habang tumatalsik sa paligid niya ang mga muebles at katawan. Huli na nang mapagtanto ng isang tauhan na bumaliktad na ang laban-laban sa kanila. Muling kumislap ang talim ni Jian bago pa man may makabawi. Hiniwa niya ang isa pang umatake sa isang mapagpasyang hataw. May dugo sa kanyang mukha, ngunit mukhang hindi man lang natitinag si Jian. Nasindak si Jacob, hindi maunawaan kung saan nagmula ang gayong halimaw na mandirigma. Kahit bumabagsak na ang kanyang mga tauhan, hindi siya makapaniwalang ang isang taong kasing lakas nito ay hindi kilala sa lugar, ngunit dahil sa panik ay wala na siyang oras para mag-isip. Isa pang desperadong umatake ang tumalon at agad na nahiwa sa gitna ng pagsugod. Agad na umikot si Jian at nagpakawala ng isang brutal na hataw sa susunod na lalaki. Sinubukan ng lalaking iyon na lumaban gamit ang kanyang lakas ngunit nabigo. Patuloy ang paggalaw ng talim ni Jian ng mas mabilis kaysa sa masusundan ng kanilang mga mata. Tinapos niya ang dambuhala sa pamamagitan ng isang malinis at nakamamatay na hiwa sa katawan. Naiwang nakatitig ang mga nakaligtas na lalaki sa mga bangkay habang nakatayo si Jian sa ibabaw nila na parang isang executioner. Nanatili siyang malamig at matatag, handang pumatay muli kung may kikilos. Sa wakas, isa sa mga nakaligtas ang nasira ang loob at sumigaw sa lahat na tumakbo. Nagkandara pa ang mga natitirang tauhan patungo sa mga labasan sa sobrang takot. Nagbanggaan sila sa taberna at humambalo sa labas, desperadong makatakas sa kanya. Gumapang si Jacob kasunod nila at biglang may napansin na mas malala pa sa labas ng laban. Halos hindi niya mailabas ang mga salita sa kanyang bibig. Nakapasok na ang pulang lobo sa nayon, at ang anyo nito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Napapaatras si Jacob pabalik kay Jian, hindi na nagbabanta, kundi takot na. Ang mga lalaking nagtangkang magnakaw kay Jian ay nanginginig na ngayon sa likuran niya na tila ba siya ang tanging proteksyon nila. Napahinto si Jian, nagtataka sa biglaang pagdating ng halimaw dito. Humuhol ng todo ang pulang lobo sa halip na sumalakay, na tila may gustong iparating. Sa wakas ay nakilala ito ni Jian at napagtantong ito ang scout na lobo mula sa pangkat. Biglang may nakilala ang parang lobong halimaw tungkol sa bugbog saradong binata at natigilan sa kaba. Hinarap ng binata ang reaksyong iyon nang may panghahamak at nagtaka kung ang halimaw ba ay naparito para lamang mamatay din. Dahil sa kanyang pagnanasang pumatay, napaatras ang nilalang ng sapat para mawala ang bagsik nito. Sa halip na sumalakay, bumagsak ang halimaw at nagsimulang umiyak ng mahina bilang tanda ng pagsuko. Humihingal ito ng balisa sa harap niya na tila sinusubukang magmukhang hindi mapanganib. Patuloy na kumikilos ang kakaibang halimaw na parang isang masunuring aso habang hindi makapaniwalang nanonood ang mga lalaki sa malapit. Hindi maintindihan ng mga nakamasid kung bakit ang isang mabangis na halimaw ay biglang naduduwag. Parehong nagtataka ang binata at nagsimulang maghinala na napagkamalan siyang amo ng nilalang. Ang makita ang takot na pagsunod ng halimaw ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Humakbang siya patungo sa mga lalaki habang nananatiling nakayuko ang halimaw at ang kapangyarihan ay tuluyang lumipat sa kanyang panig. Para subukin ang pagsunod na iyon, malamig niyang iniutos sa halimaw na mangagat. Agad na tinanggap ng halimaw ang utos. Sumugod ito sa isa sa mga lalaki nang walang pag-aalinlangan. Huli na nang mapagtanto ng biktima na bumaliktad na ang halimaw sa kanya. Ang pag-atake ay naging agad na nakamamatay. Sumang-ayon ang binata, nasisiyahang perpektong sumusunod ang nilalang. Napaurong sa takot ang isa pang tauhan habang muling kumikilos ang halimaw. Nilapan ng halimaw ang mga natitirang lalaki ng may brutal na bilis. Nagpanik ang isang nakaligtas at kinalimutan ang balak na maghiganti, nakatuon na lamang sa pagtakas ng buhay. Malinaw na nabasa ng binata ang takot na iyon at hinusgahan ang lalaki na sapat ang kahinaan para magmakaawa. Kagaya ng inaasahan, nagmakaawa ang salarin at sumuko ng lubos kapalit ng habag. Kahit nagmamakaawa, iniisip ng lalaki na makakapaghiganti rin siya kapag nakaligtas siya. Bago pa siya makabawi, isang espada ang bumagsak sa tabi niya at nagpatigil sa kanya. Bahagya lang siyang nadaplis ng talim para ipaalala sa kanya na wala sa kamay niya ang kanyang kapalaran. Nakatayo ang binata sa tapat niya, pilit siyang pinapaharap sa paghuhukom. Naalala niya ang uri ng mga taong humihingi lang ng paumanhin kapag wala ng matatakasan. Ang alaalang iyon ay naging matinding muhi para sa mga taong inaakala na ang kabutihan ay kahinaan. Naalala niya ang dati niyang buhay noong tinanggap niya ang mga rason ng kanyang amo na laging nadedelay ang sweldo. Noong panahon na iyon, naniwala siya sa mga reklamo ng manager tungkol sa hirap ng kumpanya, kaya hinayaan niya lang ang hindi nabayarang sahod. Dahil sa lambot ng kanyang puso, tiniis niya ang pang-aapi imbes na lumaban. Noong yumuko siya, lalong nabaon sa limot ang kanyang mga sahod. Noong sinubukan niyang magtanong ulit, dahas ang isinagot ng manager imbes na mahiya ito. Pinagtawanan pa siya ng lalaki dahil sa pangangahas na magreklamo. Pagkatapos ay binaliktad pa siya, tinawag siyang makasarili habang itinuturing na mahina at hindi kayang lumaban. Sa pag-alala sa kahihiyang iyon, nakikita ng binata ang nakaluhod na salarin bilang isang uri ng linta.
Tinalikuran niya ang nagmamakaawang lalaki, dala ang aral na ang pagsuko ay nag-imbita lang ng higit pang pang-aabuso. Ang takot ng salarin ay napalitan ng isang desperado at masamang balak. Nagpasya siyang sumugal sa pagtatraidor sa oras na makakita siya ng pagkakataon. Sumugod siya mula sa likuran gamit ang isang nakatagong patalim, sinusubukang patayin ang binata sa isang saksak. Buong kanyang loob, kumbinsido na ililigtas siya ng sorpresang pag-atake. Ngunit naramdaman agad ng binata ang pagtatraidor at lumingon ng may nakakatakot na kalmado. Pinigilan niya ang pag-atake at kinutya ang mga taong nandaraya ng walang pagsisisi. Para sa kanya, ang mga taong ganito ay hindi marunong ng tunay na pagsisisi. Huli na nang mapagtanto ng salarin na maling tao ang kinalaban niya. Samantala, ipinakita ng masunuring halimaw ang katapatan nito sa pamamagitan ng paglalapag ng isang supot ng barya sa paanan ng binata. Ang tumapong ginto ay nagpakita na nakuha pa ng halimaw ang pera ng namatay na lalaki para sa kanya. Napansin niya ang alay at sinimulang suriin muli ang nilalang. Dahil nakita kung gaano ito kapaki-pakinabang at katapat, inimbitahan niya itong sumunod sa kanya. Sumagot ang halimaw sa pamamagitan ng paglapit imbes na lumaban. Tinanggap nito ang kanyang haplos ng walang galit. Sa unang pagkakataon, tinrato niya ang halimaw ng may kaunting init ng loob. Napagtanto niya na ang nilalang ay mas matalino kaysa sa inaakala niya. Nagpasya siyang dapat silang magkasundo simula ngayon at itinuring ang halimaw bilang kanyang kasama. Matapos ang labanan, ang kwento ay lumipat patungo sa lungsod sa kabila ng ilang. Isang mas kalmadong umaga ang sumunod matapos ang dumanak na dugo. Nagising siya matapos ang mahimbing na tulog sa isang kwarto kung saan ang halimaw ay namamahinga sa tabi niya na parang alagang hayop. Ang pahinga ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Kahit ang simpleng umaga ay tila marangya kumpara sa hirap na dinanas niya noon. Naghilamos siya sa labas, unti-unting tinatanggap ang realidad ng kaligtasan sa bagong mundong ito. Habang umaagos ang tubig sa kanya, nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang tensyon ng nakaraang araw. Inamin niya sa sarili na nakapatay na siya ng mga tao ngayon at hindi lang isa o dalawa. Ang nakakabagabag ay hindi ang konsensya, kundi ang kawalan nito. Noong una ay nagtaka siya kung dahil ba ito sa pagiging basura ng kanyang mga biktima, bago niya itinakwil ang rason na yon. Mas madilim ang katotohanan. Ang pagpatay sa kanila ay tila pangangaso lang ng mga halimaw at ang pakiramdam ay nakaka-excite. Napagtanto niya na may isang marahas na bagay sa loob niya ang nagigising. Ang pagbabagong iyon ay hindi na lihim at nararamdaman niyang nagiging ibang tao na siya. Ganun pa man, pinili niyang pahalagahan ang kaligtasan kaysa sa takot sa kung ano ang kinahihinatnan niya. Nagpasya siya na ang buhay na ito ay hindi magiging katulad ng dati at mabubuhay siya ng walang kahihiyan o kahirapan. Imbes na iyakan ang nakaraan, nagpasya siyang tamasahin ang kasalukuyan at tignan ang inaalok ng mundong ito. Nagtungo siya sa ikalimang Pioneer City na may praktikal na layunin, ibenta ang balat at gawin itong pera. Inutusan niya ang halimaw na manatiling nakatago sa malapit. Alam na ang halimaw sa tabi niya ay magdudulot ng gulo sa bayan. Ayon sa kanyang nabasa, ang mga pabuya sa halimaw ay pinapamahalaan ng Order Alliance. Kinumpirma niya na ang Pioneer City ay may sangay nito at nagtungo doon habang iniisip na dapat na siyang tumigil sa pagtawag sa halimaw na askal. Sa alyansa, isang antuking clerk ang tumanggap sa kanya ng walang gaanong interes. Nagtanong siya kung ito ba ang tamang lugar para kumuha ng pabuya at sinabihan siyang. Inilapag niya ang nakabalot na balat sa counter, na agad nakakuha ng atensyon ng clerk. Pagkatapos ay sinabi niya ng direkta na narito siya para kunin ang pabuya sa halimaw. Noong una ay binaliwala ng clerk ang balot bilang ordinaryong balat ng aso at binalaan siya na huwag magbiro doon. Ngunit nang tignan itong mabuti, napatigil ang clerk. Bigla niyang nakilala ang balat bilang balat ng isang werewolf. Sa gulat, nagtanong siya kung ang binata ba talaga ang nangaso nito ng mag-isa. Isang kalmadong ang isinagot niya. Pinaghintay siya habang bineberipika ng alyansa ang kanyang pahayag. Nang bumalik ang opisyal, humingi ito ng paumanhin sa pagkaantala at ipinaliwanag na ang pabuya ay sapat na malaki para mangailangan ng maingat na kumpirmasyon. Idineklarang tunay ang balat at inaprubahan ang pabuya. Nakatanggap ang binata ng isang mabigat na supot at napagtanto na ang pabuya ay sapat na para iligtas siya sa kahirapan sa loob ng maraming taon. Ang pagkakita ng ganoong kalaking pera sa sarili niyang mga kamay ay nagparamdam na ang mga oportunidad sa bagong mundo ay totoo na. Ang paningin ng ginto ay nagbigay sa kanya ng kaba na kakaiba sa labanan, at nagpasya siyang ang pera ay kasing-lasing ng karahasan. Bago siya makaalis, nag-aalangang pinatigil siya ng opisyal. Nagtanong ang lalaki kung maaari ba siyang kumuha ng isa pang kahilingan, dahil ang alyansa ay may problema na gustong malutas. Ang salitang kahilingan ay agad na nakakuha ng kanyang interes. Nalaman niya na isang mapanganib na halimaw ang lumitaw sa isang malapit na quarry at pinaparalisa ang mga lokal na operasyon. Dahil hindi makapasok ang mga manggagawa, tumigil ang pagmimina ng bloodstone, naubos ang pera, at ang lungsod ay unti-unting bumabagsak. Idinagdag ng opisyal na ang nilalang ay sinasabing mas malakas pa kaysa sa isang werewolf. Ganun pa man, iginiit niya na naniniwala siyang kaya itong harapin ng binata. Itinanong ng binata ang pangalan ng halimaw bago magdesisyon.
Ang sagot ay Mad School. Itinaas ng opisyal ang pusta sa pamamagitan ng pagbunyag ng pabuya na 70 gintong barya. Ang pangalang iyon ay tumatak agad sa binata dahil naalala niya ito mula sa mga kasaysayan. Mas malala pa, naalala niyang nakaharap na niya ito noon sa isa pang loob ng kanyang karanasan. Ang pangunahing katangian ng Mad School ay ang halos hindi mababasag na bungo nito. Ang bangis, tibay, at lakas nito ay higit pa sa isang werewolf. Naintindihan niya agad kung bakit desperado ang lungsod, dahil kahit siya noon ay inabot ng isang buwan at maraming kamatayan bago ito napatumba. Nagtanong ang opisyal kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong lupigin. Huminto siya, tinitimbang ang panganib laban sa pabuya. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang mapangahas na kumpiyansa at tinanggap ang pangangaso bilang kanyang susunod na target. Ang determinasyong iyon ay nabuo mula sa alaala ng isa pang pagpugot ng ulo, isang paalala kung paano niya ganap na itinatanggi ang pagiging biktima. Naalala niya ang sandaling pinutol niya ang ulo ng kanyang umatake. Ang alaalang iyon ay naging isang sumpa. Nanumpa siya na hinding-hindi na niya papayagan ang kahit sino na tratuhin siya na parang mahina. Matapos maayos ang lahat, ang kanyang atensyon ay lumipat sa mga praktikal na problema sa tabi niya. Nag-isip siya kung ano ang gagawin sa hayop bago magtungo sa quarry. Hindi nagtagal, nakarating siya sa quarry mismo. Napansin niya na ang trabaho ay talagang ang nahinto dahil sa Mad School. Ang inabandonang minahan ay tila napakabigat sa pakiramdam kaya nagpasya siyang tapusin agad ang trabaho. Habang papasok siya, may tumawag at nagpatigil sa kanya. Isang grupo ng mga mersenaryo ang humarang sa kanyang daan at nag-angkin ng prioridad na nagsasabing sila ang naunang dumating at naghahandang labanan ang halimaw. Nakita niyang kakatwa ang ideya dahil ang pangangaso ng halimaw ay hindi isang bagay na dapat may pila. Agad na lumambot ang tono ng kanilang pinuno nang makitang ang estranghero ay hindi basta-basta mapapaatras. Imbis na paalisin siya, nag-alok ang pinuno ng pakikipagtulungan at inimbita siyang sumali sa kanilang grupo. Iniisip ng binata na masasayang lang ang oras kung hihintayin niya silang mabigo, pero wala ring saysay kung lalabanan niya sila para sa pwesto. Nagsimula siyang mag-isip na baka pansamantalang pakikipagtulungan ang pinakamabilis na paraan, kahit pa kailangang makihati sa pabuya. Gayunpaman, isang alaala ng pagtataksil ang nagpapanatili sa kanya na maging maingat. Hayagan niyang inamin na hindi siya nagtitiwala sa mga tao rito at nagtanong kung bakit siya pa ang gusto nila gayong marami na silang tauhan. Matapat na sumagot ang kapitan ng mga mersenaryo na mas pinahahalagahan niya ang kaligtasan kaysa sa dangal. Sinabi niya na ang pagdaragdag ng isang malakas na estranghero ay magpapataas ng kanilang tsansa at prangkang sinabi na mukhang malakas ang binata. Napansin ng binata ang biglaang paggalang at napagtanto na ang mga taong ito ay likas na sumusuko sa mas malakas. Ipinaliwanag ng kapitan ang kanyang dahilan. Ang isang halimaw na lobo ay hinding-hindi susunod sa isang mahinang tao. Idinagdag ng isang babaeng blonde na kilalang malaya ang mga halimaw na lobo at halos imposibleng mapaamo kahit ng Order Alliance, kaya pambihira ang pagsasamang ito. Nagulat ang binata dahil inutusan niya si Mot na magtago at hindi niya namalayang nagpakita na pala ang halimaw. Doon niya nalaman kung bakit sinalungat ni Mot ang kanyang utos. Nag-akit ang grupo gamit ang nilutong karne. Natigilan si Mot sa hiya habang nasa bibig pa ang pagkain. Nalaglag sa lupa ang karneng kalahati na ang bawas. Napalingon ang dalawang lalaki sa nalaglag na pagkain habang si Mot ay naghahanda sa magiging hatol. Naramdaman ng binata ang pagkairita pero hindi sa dahilan na inaasahan ng lahat. Ang tunay na kasalanan ay mukhang napakasarap ng karne para lang masayang. Nawala ang kanyang galit ng mangibabaw ang gutom at tukso. Bigla niyang napagtanto kung gaano nakatagal mula noong huli siyang nakakain ng maayos na putaheng karne. Pagkatapos ay naalala niyang nasa lupa ang pagkain at nakagat na ito ni Mot kaya nagrebelde ang kanyang dangal. Habang nakikipagbuno siya sa huling hibla ng kanyang dignidad, isang malambot na kamay ang pumulot ng karne para sa kanya. Mabuting inalok siya ng babaeng blonde ng isang bahaging hindi pa nagagalaw kung sakaling gutom siya. Ang simpleng kabutihang loob nito ay nagpatahimik sa kanya sandali. Sa sandaling iyon, nagpasya siya na isa itong tao na maaari niyang pagkatiwalaan. Sabay-sabay na pumasok ang grupo sa maliwanag na minahan. Sumunod siya sa loob, kumikilos na ngayon bilang bahagi ng kanilang hanay. Habang kumakain, namangha siya sa sarap ng tunay na nilutong karne kumpara sa laman ng halimaw na dati niyang kinakain para mabuhay. Napagtanto ng babaeng blonde na hindi pa sila formal na nagpapakilala sa isa't isa. Ipinakilala ng kapitan ang sarili bilang si Jonathan ng grupong mersenaryo na Black Marlin at Claire naman ang pangalan ng babae. Muntik nang ibigay ng binata ang dati niyang pangalan, pero tumigil siya at piniling tawagin ang sarili na Jen habang tinatanggap nila siya. Ang tahimik na reaksyon ni Jonathan ay nagpapahiwatig na napansin niya ang pag-aalinlangang iyon at iniisip na kung ano ang ibig sabihin nito. Nakarating ang grupong mersenaryo sa napiling lugar ng labanan at mabilis na naglatag ng bitad gamit ang mga lambat at sibat para patayin ang Mad School. Pinagsimula ng kapitan si Claire sa kanyang bahagi ng plano at sumang-ayon naman ito ng walang pag-aalinlangan. Napansin ni Jen ang isang kakaibang lakas na nagtitipon sa paligid niya at napagtanto na may kakaibang nangyayari.
Nakita niyang nagpalabas si Claire ng isang nagniningning na puwersa mula sa kanyang aklat at naunawaan na ito ay tunay na mahika. Habang nabubuo ang spell, nakilala ito ni Jen bilang uri ng mahikang inilalarawan sa mga lumang kasaysayan. Formal na nanawagan si Claire sa banal na kapangyarihan para pagpalain ang lupain at suportahan ang paghahanap. Nanahan ang kanyang spell sa grupo na nagpapagaan at nagpapabilis sa kapitan para makakilos na parang balahibo. Itinuring ng kapitan ang pampalakas ni Claire bilang isang pamilyar na bentahe at naghandang gamitin ito ng husto. Nagbabala si Claire na tatagal lamang ng ilang minuto ang basbas, kaya dapat matapos agad ang pangangaso. Dahil may takdang oras na, inutusan ng kapitan ang lahat na maghanda habang pinapain niya ang halimaw. Mag-isa siyang sumugod na may layuning dalhin ang mad school ng diretsyo sa inihandang bitad. Napansin ni Jen na naging mas mabilis ang kapitan dahil sa spell at namangha siya sa gamit ng mahika. Habang pinapanood si Claire, nagsimulang mag-isip si Jen kung maaari rin ba siyang matuto ng mahika. Pinatigil ng kapitan ang anumang gambala at ipinaalala sa lahat na malapit na sa kanila ang mad school. Binigyang diin niya na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring ikamatay ng buong grupo, kaya napilitan ang lahat na mag-focus. Sa tingin ni Jen ay maayos naman ang plano sa teorya, bibitagin ang halimaw at pupulbusin ito ng magkakasunod na atake. Gayunpaman, nagdududa pa rin siya kung gagana nga ba ang ganitong simpleng diskarte sa mad school. Mabilis na tumakbo ang kapitan at sa wakas ay naakit ang halimaw papasok sa silid. Nang makitang dumating na ang target, agad siyang nagbigay ng hudyat sa grupong tagabitad para kumilos. Biglang pumasok ang mad school sa likuran niya nang may nakapangingilabot na bilis na nagpapatunay na kasing delikado ito ng inaasahan. Kinumpirma ng mga mangangaso ang pagdating ng halimaw at naghanda para sa mahalagang sandali. Nalaglag ang mga lambat sa sumusugod na halimaw at tila saglit itong nakulong. Sa isang utos, hinila ng mahigpit ng mga tagabitag ang mga tali para ipitin ito sa lupa. Sandaling nabalot ng lambat ang katawan at ulo ng mad school. Inutusan ng kapitan ang mga tagasibat na umatake habang nakagapos pa ang halimaw. Sabay-sabay na sumugod ang mga tagasibat, sinusubukang tapusin ito bago pa makabawi. Bumaon ang kanilang mga sandata sa nakabitag na halimaw, pero kulang ang lakas ng atake para mapatigil ito gaya ng inaasahan nila. Umungal ang mad school mula sa loob ng lambat sa halip na bumagsak sa tindi ng atake. Huli na nang mapagtanto ng mga lalaking humihila ng tali na mas malakas pa rin ang halimaw kaysa sa kanila. Bigla itong tumayo laban sa lambat at kinaladkad ang buong grupong tagabitad. Agad na nakita ni Jen na nagiging sakuna na ang sitwasyon. Dinadaig na ang mga mangangaso sa kabila ng kanilang dami at nabibigo na ang bitag sa harap niya. Habang tumatalsik ang mga tao at nawawalan ng kontrol sa mga tali, nagsimulang kumalat ang gulat at takot sa grupo. Pinunit ng mad school ang gapos pa itaas at nagsimulang kumawala gamit ang bangis na lakas. Ang tindi ng lakas nito ay naging malinaw nang mapunit nito ang lambat. Dahil sa sirang bitad, tumalsik ang mga mangangaso sa lupa. Dahil nakalaya at galit na galit, ibinaling ng halimaw ang sugod nito kay Claire at sa iba pang nasa likuran. Huli na nang mapagtanto ni Claire na diretsyo ang sugod ng halimaw sa kanya. Unang kumilos si Jen, inihagis ang sarili sa dadaanan ng halimaw bago pa man ito makarating kay Claire. Sinalubong niya ang sugod ng harapan, sinalo ang impact para protektahan si Claire. Dumausdos ang kanyang mga bota sa lupa habang pilit niyang tinitiis ang tindi ng puwersa. Kahit pa naitutulak pabalik, nagawa ni Jen na saluhin at ilihis ang isa sa mga pangil sa halip na matuhog. Napaharap siya sa halimaw, sapat ang lapit para mapag-aralan ito sa gitna ng panganib. Sumigaw si Claire na nasa panganib ang buhay niya pero nanatiling matatag si Jen. Mahinahon niyang sinabi sa kanya na huwag mag-alala, nagpapakita ng tiwalang ikinagulat nito. Ibinunyag ni Jen na alam na niya kung paano pababagsakin ang isang mad school. Gamit ang dalawang kamay, hinawakan niya ang mga pangil at pinuwersa ang ulo ng halimaw sa direksyong makokontrol niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumabi sa huling sandali, iniiwasan ang buong lakas ng sugod. Ginamit niya ang sariling buwelo ng halimaw laban dito habang nananatili siya sa labas ng anggulo ng mga mapanganib na pangil. Sa malapitang distansya, binunot niya ang kanyang talim at naghandang gumanti ng atake. Umamba muli ang halimaw pero patuloy na kumilos si Jen sa halip na tapatan ang lakas ng lakas. Kahit na lumakas na siya, inamin ni Jen sa sarili na ang tanging lakas ay hindi sapat laban sa halimaw na ito. Batid niya na ang pinakamalaking bentahe ng mad school ay ang nagangalit nitong lakas ng katawan. Nang mapagtantong nagluwag siya sandali, agad na itinuwid ni Jen ang sarili bago pa siya mapatay ng pagkakamaling iyon. Sa sandaling iyon, umabot din sa kanya ang mahika ni Claire at naramdaman niya ang biglang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi pumayag si Claire na manood lang at ipinadala ang kanyang basbas para direktang suportahan siya. Naramdaman ni Jen na gumaan ang kanyang katawan at naunawaan na pinalakas siya ni Claire gamit ang mahika. Dahil sa pampalakas na iyon, nagpasya siyang mas magagamit na niya ng mas maayos ang paborito niyang paraan ng pangangaso. Nang mag-alok ang iba ng tulong, matalas na inutusan sila ni Jen na umatras at ipaubaya sa kanya ang laban. Nag-alinlangan ang kapitan, nagulat sa otoridad at kumpiyansa ni Jen. Pinanindigan ni Jen ang pagharap sa halimaw ng mag-isa sa ngayon.
Ipinaliwanag niya na mas madali talagang labanan ang mud school nang walang maraming taong humaharang. Habang kumikilos, ginawa na lang ni Jen na simple ang pangangaso sa halip na makipagpambuno ng buong lakas. Una, ipinaalala niya sa sarili na sa kabila ng pangalan nito, ang mud school ay sa madaling salita ay isa pa ring baboy. Ibig sabihin, mabilis itong makasugod ng diretsyo, pero mahihirapan itong magbago ng direksyon. Nagpasya siyang gamitin ang kahinaang iyon at patigilin ang buwelo nito sa halip na tapatan ang lakas nito ng direkta. Dinala niya ang halimaw sa direksyong mababangga ito sa mga batong istruktura sa paligid nila. Huli na para makaiwas ng maayos ang halimaw nang itanim nito ang kanyang mga kuko. Malakas itong bumangga sa pader at mga guho, kaya nawala ang bilis at balanse nito. Nakita ni Jean na mas lalong nahihirapan ang halimaw dahil sa buff ni Claire, kaya lumipat na siya sa ikalawang hakbang. Naalala niya na ang mga pangil ay parang mga kamay ng tao, kaya ito ang sentro ng pag-atake at pagkontrol ng halimaw sa paligid. Pero dahil masyadong matigas ang mga pangil para putulin ng espada, kinalimutan na niya ang planong hiwain ang mga ito. Sa halip, pinili niya ang totoong mahinang bahagi sa pagitan ng mga ito, ang ilong. Humiwa ang kanyang talim sa muso nito, na nagdulot ng malakas na hiyaw ng sakit mula sa halimaw. Alam ni Jen na lalong sasakit ang ilong nito sa bawat galaw, kaya mas mahihirapan na ang halimaw na umatake pa. Dahil hindi na matatag ang halimaw, sinimulan na niya ang huling serye ng pag-atake. Malalim siyang humiwa sa katawan nito habang namimilipit pa ito sa unang serye ng tama. Agad na sumunod ang pangalawang hiwa na nagbukas ng isa pang sugat bago pa ito makabawi. Itinuloy ni Jen ang pag-atake dahil alam niyang hindi na siya makakakuha ng ganitong kalinis na pagkakataon. Puno man ng dugo pero nakapokus, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan at ibinuhos ang lahat para mapatay ito. Sa may pasukan, biglang narinig ng iba ang resulta ng laban mula sa kailaliman. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa ingay, nalilito sa pagkawasak at nag-aalala para kay Jen. Bago pa man nila maunawaan ang nangyayari, may isang bagay na dumaan sa tabi nila. Isang mukhang lobo na demonyong halimaw ang lumitaw at dumiretso sa lugar ng labanan. Natigilan sina Claire at ang kapitan, hindi sigurado kung ang bagong dating na ito ay isa na namang banta. Tila babala ang ungal ng halimaw na huwag makialam sa nangyayari sa harap. Tumigil sila at nanood habang pumupwesto ito malapit kay Jen sa halip na atakihin siya. Nang mahanap nilang buhay si Jen, ipinaliwanag niya ang nangyari sa kanyang prangkang paraan. Kinainan niya ang essence ng halimaw, kaya wala na ang mud school. Nilinaw niya na wala nang natitirang mud school para labanan. Ang natitira na lang ay ang bangkay, na binaliwala niya at sinabing parang karning baboy na lang ngayon. Gulat na gulat ang mga mersenaryo na talagang napatumba ni Jen ang halimaw ng mag-isa. Inamoy-amoy ng mukhang lobong halimaw ang paligid ng bangkay, na kumikilos na parang kakampi sa halip na kaaway. Ang kilos nito ang nagpapatunay na panig ito kay Jen, hindi laban sa kanya. Pagkatapos ay may lumitaw na pangalawang mud school mula sa tunel, na nagpapakitang hindi pala ganoon kadali ang pangangaso. Umungal sa galit ang bagong halimaw na ito, handang sumugod sa pagod na grupo. Napagtanto ng kapitan na may isa pa palang mud school noon pa man at inutusan ang lahat na maghanda para sa panibagong laban. Pinigilan siya ni Claire bago pa makagawa ng malaking pagkakamali ang grupo. Napansin niya na hindi nag-iisa ang pangalawang mud school at naunawaan niya ang katotohanan. Dalawang biik ang lumitaw sa tabi nito, na nagpapakitang ang natitirang halimaw ay isang inang pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Ang pagiging agresibo ng ina ay para sa pagtatanggol sa halip na pagpatay, at nakita ni Claire ang pagkakaibang iyon. Tahimik na nakatayo si Jen sa tabi ng kanyang kasamang lobo, nanonood lang sa halip na galitin ang ina. Tinipon ng ina ang kanyang mga biik at nagpokus sa pagtaka sa halip na paghihiganti. Napahinto ang lahat habang nakaharap sa kanila sa huling pagkakataon ang sugatang ina. Pagkatapos ay tumalikod na siya kasama ang kanyang mga biik, pinili ang pag-atras kaysa sa panibagong laban. Naisip ni Claire na binalak pala ng mga halimaw na palakihin ang kanilang mga anak sa inabandunang lugar na iyon at nakaramdam siya ng konsensya sa nangyari. Laking pasalamat na lang ni Jen na umalis ng payapa ang ina sa halip na humantong pa sa mas maraming dumanak na dugo. Nang gabing iyon, nagbalik ang kwento sa ligtas na 5 Yi Pioneer City. Nagtipon-tipon ang grupo sa isang taberna pagkatapos ng pangangaso. Pinuri ng kapitan ang lahat dahil sa pagkaligtas sa misyon at ipinagdiwang ang matagumpay na paghuli sa mud school. Excited niyang ibinaling ang selebrasyon sa totoong pabuya, ang mabayaran. Naghiyawan ang mga mersenaryo sa pangako ng pera at inumin. Napansin ni Claire na mas malaki ang bayad kaysa sa orihinal na 70 gold na pabuya at kinuwestiyon niya ito. Mayabang na kinuha ng kapitan ang kredito sa paggawa ng eksena para mapilitan silang bigyan ng mas mataas na bayad. Ipinaliwanag niya na nakipagtalo siya na mali ang ulat sa trabaho dahil dalawa pala ang mud school at may mga biik pa, kaya humingi siya ng dagdag. Dahil sa kanyang panloloko, nakakuha sila ng malaking pabuya na isa-isa 0 gold coins at pinuri siya ng buong team dahil dito. Binanggit ni Jen na hindi naman talaga nila nakalaban ng ina, kaya mukhang kaduda-duda ang dagdag na bayad. Kaswal na inamin ng kapitan na nagsinungaling lang siya ng kaunti para masiguro ang pera.
Tinanggap agad ng iba ang kanyang katuwiran at itinuring ang panloloko bilang bahagi lang ng trabaho. Pinanood ni Jien ang grupo at naisip na sila ay isang kakaiba pero interesanteng barkada. Biglang binago ng kapitan ang usapan at ibinaling ang atensyon kay Jien. Inanunsyo niya na gusto niyang ibigay kay Jien ang kalahati ng kinita, sa katuwirang walang may karapatang tumutol dahil iniligtas silang lahat ni Jien. Nagulat si Jien sa laki ng alok sa kanya. Giit ng kapitan na kung wala si Jien ay patay na sana silang lahat, kaya nararapat lang ang parte na ito, at hindi lang ito pagiging bukas palad. Idinagdag pa niya na dahil lumaki ang pabuya, sapat pa rin naman ito para sa lahat, kaya naging madali ang desisyon para sa team. Masayang sumang-ayon ang iba, at nag-enjoy ang kapitan sa pera at sa sarili niyang galing sa pakikipag-usap. Sa sarili niya, inamin ni Jien na talagang nakatulong sa kanya ang buff ni Claire at ang patibong ng team ng higit pa sa inaakala niya. Dahil doon, gumaan ang tingin niya sa mga tao sa paligid niya at naisip niyang hindi naman pala sila ganoon kasama. Bilang pasasalamat, nag-alok siyang bayaran ang inumin ng lahat at lalong naging maingay ang selebrasyon sa taberna. Todo-todo ang naging handaan ng mga mersenaryo, determinadong uminom hanggang umaga. Sa gitna ng ingay, napansin ni Jien si Claire na tahimik na umaalis sa mesa. Nang magtanong siya, sinabi nito na lalabas siya para mag-ensayo ng mahika. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Jin. Kalaunan sa ilalim ng liwanag ng buwan, mag-isang nag-ensayo si Claire nang may tahimik na determinasyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel ng mahika kahit pagod na sa pangangaso, isang disiplina na hindi mapapalampas ni Jien. Habang pinapanood siya, humanga si Jien sa kanyang pagsisikap at sinimulang seryosohin ang mahika bilang isang bagay na dapat matutunan. Pinag-isipan niya itong mabuti at hindi na lang ito itinuturing na kakayahan ng ibang tao. Sa wakas, nagdesisyon siyang gusto rin niyang subukang matuto ng mahika. Nang tanungin niya si Claire, nagulat ito pero agad na pumayag na turuan siya. Nagulat si Jien sa bilis nitong pumayag at nalaman niyang balak na talaga siyang bigyan nito ng kapalit. Ipinaliwanag ni Claire na dahil iniligtas siya ni Jien noong inatake sila ng mud school, ang pagtuturo ng mahika ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya. Nilinaw din niya na hindi niya kailanman iaalok ang ganoong tulong sa buong grupo ng mersenaryo, pero iba si Jien sa kanyang paningin. Sinubukan ng kapitan na tutulan ang ideya sa katuwirang hindi agad natututunan ang mahika, at aalis na sila ng bayan sa loob ng 2 araw. Sumagot si Claire sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng simpleng solusyon, na sumama na lang si Jien sa kanila sa paglalakbay. Madramang sinabi ng kapitan na ang isang dakilang mangangaso, na tulad ni Jien, ay dapat manatiling lone wolf, at huwag ibaba ang sarili sa pagsali sa kanilang grupo. Nakita ni Jien ang pakitang tao na iyon at napagtantong sinusubukan na siyang i-recruit ng kapitan, habang nagkukunwaring hindi. Kaya nang tanungin kung saan siya susunod na pupunta, nagpasya si Jien na baguhin ng kaunti ang totoo at sinabing plano niyang pumunta sa 4 Pioneer City para sa isang malaking trabaho. Agad na sinabi ng kapitan na doon din ang punta niya para magkaroon ng pagkakataong sumama si Jien sa kanila ng natural. Nailang na nagtanong si Jien kung pwedeng sumama sa dahilang makakapag-aral siya ng mahika sa biyahe at agad na nahalata ni Claire at ng kapitan na nagsisinungaling lang siya. Gayunpaman, sinakyan ng kapitan ang pagkakataon at masayang tinanggap si Jien bilang isang malakas na bagong kakampi para sa darating na biyahe. Dahil sa kasunduang iyon, nagkaroon si Jien ng mga kasama, guro sa mahika, at bagong destinasyon, ang 4th Pioneer City. Isang karavan ang bumabagtas sa kagubatan sakay ng isang dambuhalang demonyong halimaw na ginagamit bilang transportasyon. Nakasakay ang mga manlalakbay sa isang taraske, isa sa mga bihirang demonyong halimaw na matagumpay na napaamo ng mga tao para sa paghahakot. Nakilala ni Jien ang nilalang mula sa kanyang mga record at napagtantong ginagamit ito ng mga tao rito kapalit ng mga kabayo dahil sa sobrang laki ng kapasidad nito. Dahil malayo pa ang ruta, pinagpatuloy ng grupo ang paglalakbay. Nang gabing iyon, naupo si Jien sa ilalim ng buwan habang sinusubukang matuto ng isang bagay na bago sa kanya, ang mahika. Naisip niya na mahirap matuto hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil ang pag-unlad ay madalas na nangangailangan ng walang katapusang pag-uulit. Paulit-ulit siyang pinagsasanay ni Claire sa iisang exercise na nagpapaalala sa kanya na ang tunay na paglago ay dumarating ng dahan-dahan. Inamin ni Jien na masakit ang kawalan ng pagbabago pero tinitiis niya pa rin ito. Ginamit niya ang pasensyang hinubog ng maraming taon ng paghihirap at nagpatuloy pa rin sa kabila ng pagkadismaya. Ang 12 malupit na taon na nalampasan niya sa Demon Realm ang nagpatatag sa kanya ng husto sa ganitong uri ng paghihirap. Kaya nanatili siyang nakaupo sa dilim, inuulit ang pagsasanay ng hindi sumusuko. Sa wakas, may naramdaman siyang bahagyang bakas ng kung ano at napagtantong nagbubunga na rin ang pag-uulit. Naintindihan ni Jien na ang ganitong uri ng pagtitiyaga ay ang mismong bagay na kabisadong-kabisado na niya. Tuwang-tuwang kinumpirma ni Claire na matagumpay niyang naramdaman ang mahika sa unang pagkakataon at napagtanto ni Jien na ang kakaibang presensyang iyon ay mana. Kahit may pagbabago na, napansin niyang inabot siya ng 10 buong araw bago man lang maramdaman ang mana.
Inamin ni Claire na napakabagal niyon, pero tiniyak niya sa kanya na ang simpleng pagdama pa lang sa mana ay isa ng malaking hakbang. Walang pagsasayang ng oras, dinala niya siya sa ikalawang yugto ng pagsasanay. Naghanda siya ng kumikinang na mahiwagang likido para sa susunod na aralin. Pagkatapos ay bigla niyang inutusan si Jen na hubarin ang kanyang damit para direkta siyang makagawa sa katawan nito. Nabigla siya ng lubusan sa hiling na yon. Nagkaroon ng tensyon sa paligid habang sinusubukan niyang intindihin ang ibig sabihin nito. Sinimulan pa rin ni Claire ang paggamit ng likido, na nag-iwan kay Jen na nalilito kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Ipinaliwanag niya na gumagawa siya ng daanan sa katawan nito upang makapag-iniksyon siya ng mana mula sa labas. Matapos makumpleto ang magic formation, sinabi niya rito na pupunuin niya ito ng mana at kailangan nitong mag-focus sa pakiramdam. Pumayag si Jen at inihanda ang kanyang sarili. Inactivate ni Claire ang formation at nagsimulang itawid ang mana sa kanya. Umawas ang mana sa katawan ni Jen nang may matinding lakas. Agad niyang naramdaman na hindi ito katulad ng mahinang mana na naramdaman niya noon. Sa kaloob-looban niya, nakaramdam siya ng malapot na agos na gumagalaw sa loob niya, mas malapot pa kaysa sa dugo. Nang magtanong si Claire, kinumpirma niyang malinaw niyang nararamdaman ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Kontento, sinabi ni Claire sa kanya na nakagawa na siya ng unang tunay na hakbang sa paggamit ng mahika at sinimulan ng ipaliwanag ang sistema. Inilatag niya ang 3 yugto ng mahika, ang pagdama sa mana, pagkulong nito sa loob ng katawan, at paggamit nito para maglabas ng mga spell. Dahil nalampasan na niya ang unang yugto, nakatuon na siya ngayon sa pagtuturo kung paano mapapanatili ang mana sa loob ng sarili. Ginabayan ni Claire ang mana patungo sa puso nito at sinabihan siyang isiping bumubuo siya ng isang panloob na sisidlan para itago ito. Nag-concentrate si Jen sa paghahanda ng kanyang katawan para maging sisidlan na iyon. Sinimulan ni Claire ang totoong pagsubok sa pagpuwersa na mabuo ang sisidlang iyon. Lalo pang lumakas ang daloy ng mana sa formation sa kanyang likuran habang tumitindi ang proseso. Sa loob ni Jen, biglang nakita ni Claire ang isang halimaw na nabubuo sa kanyang panloob na mundo. Ang nakita niya ay hindi isang normal na kaisipan, kundi isang kasuklam-suklam na nilalang na parang insekto. Ang bagay na yon ay mukhang nakayuko at mapanila na naglalabas ng katiwalian. Ang katawan nito ay hindi mukhang kaluluwa ng tao, kundi mas mukhang isang demon beast. Pagkatapos ay bumukas ang marami nitong pulang mata, na kumukumpirmang ang pangitaing iyon ay isang bagay na hindi natural. Nayanig si Claire sa masamang pangitain at agad na natakot sa kung ano ang ibig sabihin nito. Napaurong siya nang ang mana sa paligid ni Jen ay naging mapanganib. Nawalan ng kontrol ang daloy at nagsimula siyang hilahin papasok. Natanto ni Claire nang may pangingilabot na sinisipsip ni Jen ang kanyang mana sa halip na tumanggap lang ng gabay at maaari siyang maubusan nito. Bago pa siya makabawi, may biglang umatake sa kanya mula sa likuran. Isang pulang lobo ang lumundag at itinulak si Claire palayo kay Jen, dahilan upang maputol ang mapanganib na ugnayan. Nakilala ni Claire ang halimaw bilang isang pulang lobo at nagulat na nakialam ito para protektahan siya. Tumayo ang lobo sa pagitan nila ni Jen, na umuungol bilang pagtatanggol. Naisip ni Claire na nakialam ang halimaw dahil naramdaman nitong nasa panganib siya. Nagmamadaling lumapit si Jen sa kanya, nababahala sa kung gaano siya nayanig. Sinuri muna niya si Claire, mas nag-aalala sa kalagayan nito kaysa sa sarili niya. Habang rattled pa rin, ibinunyag ni Claire na ang nakita niya sa loob nito ay isang panloob na mundo. Ipinaliwanag niya na ang panloob na mundo ay ang nakikitang anyo ng lakas at katangian ng isang tao. Nagbabago ang anyo nito depende sa buhay na pinagdaanan ng taong iyon. Ang nakakabagabag sa kanya ay ang panloob na mundo ni Jen na naglalaman ng isang bagay na masyadong nakakatakot para baliwalain. Pinakiusapan niya itong sumagot ng tapat bago siya gumawa ng anumang konklusyon. Direktang nagtanong si Claire kung nakakain na ba siya ng inner core mula sa isang demon beast. Inulit ni Jen ang termino, hindi ito nakikilala sa pangalang iyon. Nang linawin niyang ang ibig niyang sabihin ay demon beast essence, kalmado itong umamin na nakakain na siya nito dati. Nasindak si Claire at hiniling na malaman kung kailan siya nagsimula at gaano karami ang nakain niya. Kaswal na ipinaliwanag ni Jen na nagsimula siyang kumain ng mga ito habang nangangaso ng mga demon beast at patuloy itong ginagawa sa loob ng 10 taon, malamang na nakakain na ng libo-libo o kahit 10-10 libo. Ang kaswal niyang sagot ay lalong nagpagalit kay Claire dahil para sa kanya, isa itong sakunang revelasyon. Sinimulan niyang ipaliwanag ang panganib ng nangyayari kapag ang isang tao ay kumakain ng mga inner core. Ayon sa lahat ng alam niya, ang mga taong gumagawa niyan ay alinman sa mamamatay o magiging demon beast din. Habang sinasabi niya yon, kumislap ang pulang mata ni Jen na nagpapahiwatig na ang babala ay maaaring hindi lamang theoretical sa kanyang kaso. Tinukoy ni Claire ang tiwaling puwersang sangkot bilang karma, na katumbas ng ganti o kaparusahan. Ang karma ay ang mabahong enerhiya mula sa demonic realm, at ang mga nilalang na sumisipsip nito ay nagkakaroon ng mga kakatwang kapangyarihan. Ang monster core ay ang nucleus na nabubuo kapag ang karma ay naipon sa loob ng isang katawan.
Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay, ngunit nananatiling nababagabag si Claire sa kanyang natuklasan. Ang patuloy na gumugulo sa kanya ay ang posibilidad tungkol sa Dark Priest. Naalala niya na nang bumukas ang tarangkahan ng kabilang mundo at bumaha ang karma sa daigdig, ilang tao ang nagsimulang sumamba sa mga halimaw na sumipsip nito at tinawag silang mga anghel. Ang mga panatikong iyon ay nakatali sa isang masamang kulto na nabuo sa paligid ng katiwaliang iyon. Kumain sila ng mga monster core at nag-alay pa ng mga sakripisyong tao sa mga halimaw, kaya nakilala sila bilang mga baliw. Ang pag-amin ni Jean na kumakain siya ng mga monster core sa loob ng maraming taon ay umaalingaw ngayon sa kanyang isipan. Saglit niyang naisip kung si Jean ba ay maaaring isa sa mga Dark Priest na yon. Itinanggi niya ang konklusyong iyon dahil masyado itong tapat sa mga ginawa niya at hinayaan pa siyang makita ang kanyang panloob na mundo na hindi kailanman gagawin ng isang tunay na miyembro ng kulto. Ngunit lalo lang siyang naging mahirap intindihin dahil ang kanyang ikinikilos ay sumasalungat pa rin sa lahat ng alam niya. Habang malalim ang iniisip ni Claire, kaswal na pinatay ni Jean ang isa pang halimaw sa daan ng may parehong bagsik at bilis gaya ng dati. Habang pinapanood siya, hindi niya maintindihan kung bakit may magpapasyang kumain ng isang bagay na napakakasuka-suka sa simula pa lang. Napagtanto niya na si Jean ay isang hiwaga. Habang ang katotohanan ay ginaya lang niya ang nakita niyang ginagawa ng ibang halimaw, mahigpit siyang inutusan ni Claire na itigil na ang pagkain ng monster course mula ngayon, at nagbabala na nabuhay lang siya dahil sa swerte hanggang ngayon. Palihim na kinuwestiyon ni Jean ang kanyang kasiguraduhan dahil siya ang buhay na patunay na ang mga panuntunang binabanggit nito ay maaaring hindi ganap na naangkop. Nagsimula siyang mag-isip kung ang kanyang pagkamanhid matapos pumatay at ang kanyang patuloy na pagnanais na lumaban ay konektado nga sa mga core na yon. Ang pulang kislap sa kanyang mata ay nagmumungkahing ang posibilidad na iyon ay nakakaapekto na sa kanya. Nagbigay siya kay Claire ng malabong pangako na susubukang tumigil at agad na nalinaw ng huli na ang pagsusubok ay hindi sapat. Nagbabala siya na kung ipagpapatuloy niya ang pagkain sa mga ito, itataya niya hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang hinaharap bilang gumagamit ng mahika. Ang banta na iyon ang sa wakas ay nakakuha ng buong atensyon ni Jean dahil ang mawalan ng mahika ay mahalaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Claire na sa kasalukuyan niyang kalagayan, magiging mahirap ang tunay na pagpapakita ng mana. Gayunpaman, sinabi niyang dapat man lang siyang makagamit ng isang mas mababang disiplina na tinatawag na mana arts. Agad siyang kumapit sa bagong terminong iyon. Ang kanilang paglalakbay ay nagdala sa kanila sa ika-4 na Pioneer City. Ang lungsod ay puno ng mga armadong tao na nagtitipon sa paligid ng pampublikong anunsyo sa ilalim ng isang protektadong barrier. Napansin ni Jean ang hindi karaniwang dami ng mga mersenaryo at natanto na may malaking kaganapang nangyayari. Binanggit ni Claire na sapat ang kahalagahan ng operasyon para pangasiwaan ng isang Holy Knight. Ang ksatriyang namamahala ay ipinakilala bilang si Holy Knight Raymond. Napansin ni Raymond si Jean mula sa malayo at agad na nagkaroon ng interes. Sa isang sulyap, naramdaman ni Raymond na si Jean ay nagtataglay ng aura na higit pa sa isang ordinaryong mersenaryo. Nang magtanong si Jean kung bakit napakaraming tao ang nagtitipon kahit sa ilalim ng isang Holy Knight, nalaman niyang ang hiling ay nanggaling sa Golden Bug. Inakala muna ni Jean na ang Golden Bug ay isang uri ng insektong halimaw na naglalantad kung gaano kaunti ang alam niya tungkol sa mundo sa labas ng pangangaso. Napatingin na lang si Claire sa kung gaano siya kawalang alam sa mga pangunahing kaalaman. Ipinaliwanag ng mersenaryong may pulang buhok na ang Golden Bug ay isang tanyag na negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Idinagdag niya na biglang namatay ang Tycoon hindi pa matagal ang nakalipas. Agad na nag-isip si Jean kung pinatay ba ang lalaki, ngunit ang sagot ay puro chismis at kawalang katiyakan lamang. Gayunpaman, naging malinaw ang dahilan ng pagtitipon. Ang kayamanan ng namatay na Tycoon ay kailangan pa ring ilipat. Dahil nag-iwan ang Golden Bug ng dalawang tagapagmana, kailangang may magdala ng kanilang mana sa pamamagitan ng barrier. Ang trabaho ay i-escort ang isang napakalaking kayamanan. Agad na naintindihan ni Jean kung bakit ang gayong kapaki-pakinabang na hiling ay nakahatak ng maraming tao. Pagkatapos ay tinawag na ang Black Marlin Mercenary Group para sa pagpili. Tuwang-tuwa ang kanilang pinuno, itinuturing itong malaking pagkakataon para sa grupo, at kinalagkad si Jean kasama niya. Buong pagmamalaki niyang ipinakilala si Jean bilang pinakamalakas na mandirigma ng grupo, ipinagyayabang na nakahuli siya ng Mazgul at nagpaamo ng werewolf. Nakilala ng karamihan si Jean sa pamamagitan ng isang marahas na chismis at sinimulan siyang tawaging head crusher. Nalito si Jean sa palayaw habang sinabihan siya ng kanyang kasamahan na tiisin na lang ito dahil nakakatulong ang reputasyon. Tahimik na pinapanood ni Raymond ang palitan ng salita, patuloy na pinag-aralan si Jean. Ginawaran ng grupong Black Marlin ng kontrata para sa 100 gintong barya at inutusang umalis sa pagsikat ng araw. Halos hindi mapigilan ng pinuno ng mga mersenaryo ang kanyang pananabik dahil sa laki ng bayad para lamang sa paglilipat ng kargamento.
Ipinaliwanag niya kay Jin na ang gayong mga bayad ay nahahati sa pagitan ng aktual na pagtatrabaho at sa halaga ng reputasyong dala ng isang sikat na mandirigma. Iyan ang dahilan kung bakit ang bagong katanyagan ni Jin ay nagbigay sa kanila ng napakagandang presyo. Sa wakas ay ipinaliwanag niya na ang head crusher ay tumutukoy sa gawin ni Jin na pagdurog sa ulo ng mga halimaw na kanyang kinakalaban. Sa tingin ni Jin ay napakasama ng bansag na yon, pero hindi niya maikakailang bagay ito sa kanya. Gayunpaman, mas nakikita niya ang pera at katanyagan bilang kapaki-pakinabang kaysa nakahihiya. Sa isip niya, ang tagumpay na ito ay mahalaga lamang dahil makatutulong ito sa kanyang mapalapit sa pag-aaral ng mana arts. Nang gabing iyon, nanatili muna ang mga mersenaryo sa kanilang tirahan bago ang pag-alis. Sa ibang dako, isang malupit na labanan sa arena ang nagaganap habang ang mga tao ay humihiyaw para sa dugo at humihiling na tapusin na ang talunan. Isang mandirigma ang nagpabagsak sa kanyang kalaban gamit ang isang malupit na suntok habang naghihiyawan ang mga tao. Nag-aalala si Claire na ang pagpasok sa gayong arena ay maaaring maging mapanganib para kay Jin. Sumagot si Jin na katanggap-tanggap ang panganib kung hahayaan siyang makuha ang atensyon ng mga taong may alam sa mana arts. Naalala niya ang isang linya mula sa mga tala na ang mga banal na kabalyero ay naakit sa lakas kapag nakikita nila ito. Kung kikilalanin ng isang banal na kabalyero ang lakas ng isang tao, ang taong iyon ay makatatanggap ng espesyal na pagtrato. Nagpasya si Jin na ang pagkamit ng gayong pagkilala ay kayang-kaya niya. Pumasok siya sa arena na ang layunin ay gamitin ang pampublikong labanan bilang pain para makuha ang atensyon ni Raymond. Sinugod siya ng kanyang unang kalaban, umaasang makakakuha ng madaling panalo. Kalmadong naiwasan ni Jin ang atake at kontrolado ang bawat galaw. Gumanti siya ng isang malinis na tama na nagwasak sa mukha ng lalaki. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya ito ng paghawak sa ulo ng kalaban, pagkatapos ay ibinaon ang lalaki sa lupa ng may matinding puwersa. Naghiyawan ng madla, natutuwa na pinatutunayan ng head crusher ang kanyang pangalan, at isa pang humahamon ang agad na lumapit. Mula sa itaas, matamang nagmamasid si Raymond, at napagtanto ni Jin na nagtagumpay siyang makuha ang tingin ng banal na kabalyero. Pero alam ni Jin na hindi sapat ang atensyon lang, kaya itinaas niya ang pusta, at sinimulang ituring ang arena bilang tunay na simula ng kanyang plano. Upang seryosohin siya ni Raymond, nagpasya siyang kailangan niyang talunin ang sunod-sunod na mandirigma sa isang nakamamanghang paraan. Patuloy niyang pinapabagsak ang mga kalaban, nag-ipon ng mga panalo para hindi siya mabaliwala. Habang nanonood si Raymond, tiyak ni Jin na magsisimulang magtaka ang kabalyero kung sino ba talaga ang hindi kilalang mersenaryong ito. Inisip ni Jin na kapag natalo na niya ang sapat na bilang ng mga tao, mapipilitan ang banal na kabalyero na kumilos. Pinusta niya na susubukin ng isang tunay na kabalyero ang gayong mandirigma ng personal kaysa baliwalain lang ito. Gaya ng inaasahan ni Jin, inutusan ni Raymond ang kanyang sariling apprentice na si Rex na labanan siya. Nasaktan ang damdamin ni Rex nang sabihang harapin ang isang hamak na mersenaryo, pero nanatili ang utos. Kinilala ni Jin na ito na ang sandali na magsisimula ang kanyang tunay na layunin. Tinanggap niya ang hamon ni Rex, kumbinsidong ang paghaharap na ito ang panimulang hakbang para makapag-aral siya ng mana arts. Napatingin si Rex nang may gulat, na pagtatanto na ang mersenaryo sa harap niya ay maaaring maseryoso kaysa sa inaasahan. Sa gabi sa dormitoryo ng mga mersenaryo, isang tensyonadong pagtitipon ang nabuo dahil sa isang hindi inaasahang hamon. Natahimik ang isang babaeng blonde nang mauwi sa kakaibang direksyon ang paghaharap. Ang isang nakamasid na may pulang buhok ay naguluhan din sa naging reaksyon ng mga mersenaryo. Ang mga nakapaligid na mersenaryo ay nakatingin lamang, hindi sigurado kung bakit natigil ang tunggalian. Galit na tinanong ng apprentice ng banal na kabalyero na may pulang buhok kung bakit patuloy na tumatangging lumaban si Jin. Habang nagagalit ang apprentice, nanatiling kalmado ang banal na kabalyerong may puting buhok at pinag-aralan sa halip si Jin. Sinuri muna ng kabalyerong may puting buhok kung iniiwasan ni Jin ang tunggalian dahil siya ay sugatan. Kaswal na tiniyak ni Jin sa kanya na siya ay nasa mabuting kalagayan. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatingkad sa tanong kung bakit tumatanggi pa rin siya sa laban. Ipinaliwanag niya na bilang isang mersenaryo, lumalaban siya para sa kita, hindi para sa dangal. Kaya ang pagharap sa isang apprentice ng banal na kabalyero ay dapat na may katumbas na presyo. Iminungkahi niyang gawing pusta ang tunggalian. Binanggit ng kabalyerong may puting buhok na ang isang maayos na pusta ay nangangailangan na ang magkabilang panig ay may gusto sa isa't isa. Sumagot si Jin na kahit maliit lang ang halaga ng kanyang reputasyon sa kanila, tiyak na hindi ang kanyang kayamanan. Upang patunayan ito, nagbagsak siya ng isang mabigat na supot ng ginto sa harap nila. Nagulat ang mga tao na itinuring niya ang kasanayan ng isang banal na kabalyero na parang sugal. Itinuring ng apprentice ang ugali ni Jin bilang isang personal na insulto. Agad niyang tinanggihan ang pera, pero pinatigil siya ng kabalyerong may puting buhok bago niya pa ito matapos doon. Sa halip na ginto, nag-alok ang kabalyerong may puting buhok ng ibang kondisyon. Iminungkahi niya na walang panig ang hihingi ng kabayaran para sa anumang pinsala o sugat na maidudulot sa labanan. Para sa kanya, ang kalayaan mula sa pananagutan ang tunay na premyo.
Agad siyang tumanggap ng may katuwaan, at nagpa siyang sasabihin niya ang sarili niyang gantimpala pagkatapos ng tunggalian. Matapos maayos ang mga tuntunin, sa wakas ay pumwesto na ang dalawang lalaki. Tumigas ang ekspresyon ng apprentice habang naghahanda siyang lumaban ng seryoso. Sumagot si Jin nang may ganoon ding malamig na pokus. Naghiyawan ang madla habang ibinibigay ang kanilang suporta sa apprentice, at malaki ang ipinupusta laban sa tinatawag nilang head crusher. Nag-aalala ang mga kasamahan ni Jin sa panganib, pero sinabihan niya silang huwag makialam. Nangako siya nang may buong tiwala na siya ang mananalo. Nagtanong ang apprentice kung hanggang saan siya dapat lumaban, at inutusan siya ng kabalyerong may puting buhok na huwag magtitira. Hinatulan na ng kabalyerong may puting buhok si Jin bilang isang mapanganib na kalaban. Matapos mabigyan ng pahintulot, inilabas ng apprentice ang kanyang mana arts, at pinuno ang kanyang katawan ng ginintuang kapangyarihan. Nakilala ng mga manonood ang teknik at nagkaisa sa likod ng banal na kabalyero. Mabilis na sumugod ang apprentice ng may pambihirang bilis. Halos agad niyang nalapitan si Jin. Agad na napagtanto ni Jin na ang kalaban na ito ay dihamak na mas mabilis kaysa sa mga mercenaryong tinalo niya noon. Nakilala rin niya ang atake bilang isang mas pino at mas malakas na puwersa kaysa sa ordinaryong pakikipag-away. Nauunawaan ni Jin na ang direktang tama mula rito ay maaaring makamatay sa kanya. Sa halip na magpanik, naging interesado siya sa mismong mana arts. Itinaas niya ang kanyang depensa sa huling sandali. Nagpakawala ang apprentice ng isang malakas na suntok na may puwersa ng mana. Kahit naharangan, tumalsik pa rin si Jin pabalik sa arena dahil sa lakas ng impact. Pinunasan ni Jin ang dugo sa kanyang bibig at agad na nagsimulang maghanap ng impormasyon sa halip na umatras. Tinuyan niya ang apprentice sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang halimaw sa kabila ng kanyang katayuan, sinusubukang asarin ito para mawala sa focus. Nagulat ang mga tao nang simulan ni Jin na labanan ang matinding pressure ng apprentice. Ang babaeng blonde ay nakapanood lamang ng may lumalalang takot para kay Jin. Itinigil na ng kabalyerong may puting buhok ang pagbaliwala sa laban at nagsimulang suriin ng mabuti si Jin. Ipinagpatuloy ng apprentice ang kanyang pagsugod, itinutulak pabalik si Jin gamit ang sunod-sunod na ataking may balot ng mana. Patuloy na pinoprotektahan ni Jin ang kanyang sarili at bahagyang nakalulusot. Habang nanonood, naramdaman ng kabalyerong may puting buhok na may kakaiba sa ikinikilos ni Jin. Naalala niya na mabilis tinapos ni Jin ang kanyang mga naunang laban, ngunit ngayon ay sadyang pinatatagal niya ito. Dahil dito, naghinala siya na may itinatagong layunin si Jin sa kanyang pagiging pasibo. Umungol ang apprentice at nagpakawala ng mas malakas pang atake. Tinipon niya ang kanyang mana sa isang dambuhalang pababang atake. Umiwas si Jin sa huling sandali at hinayaang sumala ang atake. Sa halip ay tumama ang atake sa paligid, at humanga ang mga tao sa husay ni Jin sa pag-iwas. Mas nagulat ang kanyang mga kasamahan na nagawa niyang sanggain o i-redirect ang mana arts gamit ang kanyang mga kamay. Halos hindi makapaniwala ang tagamasid na may pulang buhok sa kanyang nakita. Nagpasya si Jin na sapat na ang natutunan niya mula sa panonood sa opensa ng apprentice. Napagpasyahan niya na tapos na niyang masukat ang lakas ng pakikipaglaban ng apprentice. Ngayon naman ay nagpasya siyang subukin ang tibay ng apprentice. Biglang pumasok si Jin sa sakop ng apprentice at nagpakawala ng isang simple at walang halong lakas na suntok. Halatang nagulantang ang apprentice sa sakit na dulot ng simpleng suntok na iyon. Nagulat ang kabalyerong may puting buhok na ang gayong karaniwang suntok ay nagdulot ng ganoong reaksyon. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi kailanman naghihintay si Jin ng pagkakataon at sa halip ay enjoy lang sa laban habang nangangalap ng impormasyon. Kinumpirma ng ngisi ni Jin na kontrolado niya ang takbo ng laban sa lahat ng pagkakataon. Maging si Jin ay nagulat na natagalan ng apprentice ang suntok ng ganoon at nagtataka kung ang mana arts ba ay nagpapalakas din ng tibay. Ang kadeteng bugbog sarado at pawisan ay naging obsesyon na mahanap ang limitasyon ni Jin. Hayagang inimbitahan siya ni Jin na alamin kung ilang tama ang kaya niyang tanggapin. Ang hamon na iyon ay mas nagpakaba sa kadete kaysa nag-udyok sa kanya. Bago pa magpatuloy ang laban, namagitan ang kabalyerong puti ang buhok at itinigil na ito. Idineklara niyang si Jin ang panalo at nangakong tutupad sa pustahan sa halip na hayaang patuloy na matalo ang kadete. Nagreklamo si Jin na natapos ang laban kung kailan nagiging masaya na ito. Gayunpaman, inamin niya sa sarili na ang tunay na layunin ng tunggalian ay nakamit na. Nagdiwang ang madla sa tagumpay ni Evelyn, at natuwa ang mga sugarol na tumaya sa kanya. Sa kabilang dako ng gabing iyon, lumipat ang kwento sa mansyon ng pamilya Golden Bug Wolf. Sa loob, may isang taong napakalakas kumain hanggang sa tumatalsik na ang pagkain mula sa kanyang bibig. Ang dalawang matakaw ay nakilala bilang sina Derek at Cedric, ang mga anak ng yumaong patriarka. Nagagalit sila dahil kailangan pa ng Order Alliance ng 10 araw para maitawid sila sa pader sa kabila ng lahat ng perang ibinayad nila. Kahit nagrereklamo, binaliwala nila ang Alliance bilang mga taong puro salita lang at walang silbi. Nag-aalala ang isa sa kanila kung makakatagal ba sila ng ganoon katagal. Ang sagot ay kalunos-lunos. Kailangan lang nilang magpatuloy sa pagkain at umasang kakayanin ng kanilang katawan hanggang sa oras na yon.
Ang kanilang namamagang at nagniningning na mga bukol ay nagpapakita na mayroong hindi likas na bagay na kumakain sa kanila mula sa loob. Nagbalik ang salaysay sa kabalyerong puti ang buhok na nag-iisip tungkol sa pagsasanay sa mana arts. Ipinaliwanag niya na ang mana arts ay ang teknik ng paggamit ng mana bilang karugtong ng katawan upang palakasin ang laman o mga sandata. Bagaman itinuturing itong pangunahing kasanayan, ang tunay na pagkadalubhasa ay nangangailangan ng perpektong kontrol. Sa pinakamataas na antas nito, kahit ang mga pangunahing kaalamang ito ay kayang magpakawala ng napakalakas na mapangwasak na kapangyarihan. Ang pagpapakita ng kapangyarihang iyon ay nagpayanig sa paligid. Mahinahong ipinadaloy ng kabalyerong puti ang buhok ang mana sa kanyang espada ng may katumpakan. Pinuri ng kadete si Sir Raymond ng may hayagang paghanga. Habang namamangha pa rin, biglang inutusan ang kadete na tumabi upang si Jen naman ang makapagsanay. Sumunod siya, bagaman nagkunwari muna siyang masaya. Habang nanonood, naramdaman ni Jen na nakakita na siya ng ganitong uri ng napakalakas na sining ng espada noon. Higit sa lahat, nakilala niya na ganito dapat ang hitsura ng tunay na mana art, malayong malayo sa magaspang na panggagaya ng kadete. Ang prangka niyang konklusyon ay ang pagputol sa ganoon kalaking bagay ay hindi na dapat nangangailangan pa ng espesyal na teknik. Sinabihan siya ni Sir Raymond na huwag nang masyadong mag-isip at mag-focus na lang ngayong nakita na niya mismo ang prinsipyo nito. Ipinaliwanag niya na ang mana ay dapat maramdaman sa katawan sa paraang katulad ng tensyong nagpapalaki sa mga ugat at nagpapakitid sa mga kalamnan. Ang sikreto ay hulihin ang manang nasa loob na ng mga kalamnan at panatilihin ito roon. Napagtanto ni Jen na ang bahaging ito ay kahawig ng itinuro sa kanya ni Claire noon. Habang sinusunod niya ang mga instruksyon, isang kakaibang daloy ang nagsimulang gumalaw sa loob niya. Nagulat siya sa dami ng mana na biglang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang daloy ay tila kalmado at magaan, at nakilala niya ito bilang mana ni Claire na nananatili sa loob niya. Ang hiram na kapangyarihang iyon ay nagsimulang umikot sa kanya ng kusa. Sinabihan siya ni Sir Raymond na simulan ang unti-unting paggamit ng manang iyon at gabayan ito sa pamamagitan ng pagdalaw. Bago pa man maipagpatuloy ang aralin, may napansing nakakabahala si Raymond sa tugon ni Jane. Isang madilim na purpurang mana ang sumabog sa paligid ng espada ni Jane sa halip na ang inaasahang banal na liwanag. Natigilan si Raymond na agad na ipakita ni Jen ang mana arts, at mas lalo pang nagulat sa nakakapangilabot na kinalabasan nito. Ang enerhiyang nanggagaling kay Jen ay tila nagbababala sa halip na makapangyarihan lang. Naalala ni Raymond na ang mana arts ay sumasalamin sa kalooban ng gumagamit nito, kaya naman ang madilim na aura ni Jen ay lubhang nakakabahala. Nagsimula siyang magtaka kung anong uri ng halimaw ang itinatago ni Jen sa loob ng kanyang sarili. Si Jen naman ay natutuwa sa sandatang nabubuo sa kanyang mga kamay. Nag-eksperimento siya sa mga malalawak na pag-atake, nagpapakawala ng mga marahas na purpurang guhit sa hangin. Napansin niya na mahina ang kanyang kontrol, at mataas ang nagagamit na enerhiya para sa nakukuha niyang lakas. Gayunpaman, gusto niya kung gaano ito katingkad tingnan at agad na ninais na subukan ito sa isang tunay na labanan. Hindi nagtagal, naglakbay ang grupo kasama ang isang karavan na nakasakay sa mga higanteng taraske. Pinuri ni Claire si Jen dahil agad nitong naintindihan ang mana arts at tinawag ang kanyang pag-unlad na pambihira. Tinanong ni Jen kung ayos lang ba siya, dahil matapos siyang bigyan ng lakas nito noon, tila may bahagi ng mana nito ang nanatili sa loob niya. Bahagyang nabigla si Claire sa obserbasyong iyon. Binaliwala niya ito at sinabing iniligtas niya ang buhay nito, at ang manang iyon ay isang maliit na regalo lamang bilang kapalit. Naghihinala si Jen na mas mahalaga yon kaysa sa inaamin nito, ngunit tinanggap na ang tulong nito ang nagpadali sa kanyang pagkatuto. Minaliit ni Sir Raymond ang nakamit na ito bilang isang pangunahing kasanayan lamang at sinabihan si Jen na huwag maging kampante. Nagdagdag ang kadete ng isang walang kwentang pangaral tungkol sa pagpapasalamat, malinaw na may sama pa rin ang loob sa pagkatalo sa laban. Agad na nabasa ni Jen ang masamang ugali ng kadete. Sa halip na makipagtalo, nagpasya siyang maaari niyang hamunin ang bata sa isa pang laban mamaya kung gusto niya ng libangan. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagpalo sa likod ng kabayo ng kadete. Biglang tumakbo ang kabayo na naging dahilan ng pagpapanik ng kadete. Humingi ng paumanhin si Raymond sa inasal ng kadete at nangakong kokontrolin ito, habang si Jen naman ay nanghihinayang sa nawalan niyang katuwaan. Biglang nakuha ang kanilang atensyon ng galit na sigawan mula sa taraske na nagdadala ng mga kliyente. Ang mga anak ng Golden Bug ay nasa isa na namang matinding pagkagutom, sumisigaw para sa mas maraming pagkain at nagbabasag ng mga bagay kapag nahuhuli ito. Nagtanong si Jen tungkol sa gulo, at sinabihan siya ni Raymond na huwag nang makialam. Ipinaliwanag ng mga tagapangalaga na palaging nagwawala ang mga kliyente. Mula nang mamatay ang kanilang ama, wala nang ginawa ang magkapatid kundi ang magpakabusog, at anumang abala ay nagpapaulol sa kanila. Pinayuhan ni Raymond si Jen na baliwalain sila dahil ang pag-isip sa mga lalaking iyon ay magdadala lamang ng gulo. Ngunit hindi maalis ni Jen ang pakiramdam na mayroong malalim na mali. Habang pinapanood niyang naglalaho ang pagkain sa kanilang mga bibig, lalong tumitindi ang kanyang kaba. Tila bumibigat ang hangin sa paligid nila.
Hindi ito mukhang katakawan kundi parang mayroong bagay sa loob nila na malapit nang kumawala. Napagtanto ni Jien na may isang halimaw na malapit nang lumitaw. Nang pumasok ang kaisipang iyon, agad siyang naging alerto. Biglang nangisay ang taraskin ng kliyente at sumabog sa kaguluhan na naglagay sa kargamento at mga pasahero nito sa panganib. Nagwala ang halimaw ng marahas habang ang buong karavan ay niyanig ng pagsabog na ito. Agad na humingi ng ulat si Raymond at kinumpirma ng mga escort na ang taraske na nagdadala ng mga kliyente ay tuluyan ng nagwala. Agad na naintindihan ni Raymond na ang mga anak ng Golden Bug ang nasa gitna ng sakunang ito. Inutusan niya ang kadete na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Si Raymond mismo ay gumamit ng kanyang mana arts at naghandang makialam ng buong lakas. Sila ng kadete ay magkasamang sumugod, inuuna ang kaligtasan ng kliyente higit sa lahat. Inutusan ni Raymond ang mga escort na pasukuin ang taraske o patay nito kung kinakailangan. Naglunsad ang mga escort ng mga panggapos at sandata sa nagwawalang halimaw. Ngunit mula sa gitna ng kabuluhan, isang nakakatakot na anyong tao na parang hayop ang nagsimulang lumitaw na balot ng mga gumagalaw na galamay. Agad na nakilala ni Claire ang kilabot at tinawag ito sa kung ano talaga ito, isang abominasyon. Ipinaliwanag niya na ang isang abominasyon ay isang taong naging halimaw dahil sa karma ng Mijiang. Naiwang nakatitig si Jien sa katotohanang ang halimaw sa harap nila ay dati palang tao. Hinarap ng banal na kabalyerong puti ang buhok ang abominasyon nang may kalmadong determinasyon sa halip na takot. Habang sumusugod ang halimaw sa grupo, tumalon siya pasulong upang harangin ito. Ipinakawala niya ang Divine Flame Cleave na nagpadala ng isang nagniningas na hataw ng diretsyo sa nilalang. Hinati ng atake ang halimaw ng malinis sa gitna at tila ito na ang katapusan nito. Nang makitang inilalagay ng banal na kabalyero ang sarili sa panganib, sumigaw ang babaeng blonde kay Rex dahil sa kaba. Sinubukan ni Rex na sumunod, ngunit ang nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng halimaw ay mapanganib pa rin kumakawala sa paligid niya. Sumabak si Rex sa kaguluhan, sinusubukang tapusin ang sinimulan ng banal na kabalyero. Sa halip na mamatay, ang mga pira-pirasong bahagi ng nilalang ay nagkalat at nanatiling buhay. Nagsimulang magbuo muli ang abominasyon, na nagpapakita ng isang nakakapangilabot na kakayahang magpagaling sa sarili. Nagulat ang kabalyerong puti ang buhok nang mapagtantong naghilom ang halimaw at binalaan si Rex na mag-ingat. Kahit habang nabubuo itong muli, patuloy ang nilalang sa pagtawag kay Rex na tila ba ito ay nakatutok sa kanya. Napatigil si Rex ng sandali, nabigla sa pagpupumilit ng halimaw. Agad niyang naintindihan na ang sitwasyon ay naging mas malala pa kaysa sa inaasahan. Bago pa man makapag-adjust ang sinuman, biglang umatake ang halimaw ng walang babala. Ang hampas nito ay tumagos sa braso ng banal na katuwal, nilulumpo siya sa gitna ng bakbakan. Natigilan si Jien sa bilis ng biglang pagbaligtad ng sitwasyon. Nanood ang iba ng may sindak habang nalulumpo ang kanilang pinakamalakas na tagapagtanggol. Pilit pa ring gumagalaw ang banal na katuwal sa kabila ng malagim na sugat na kanyang natamo. Isinumpa niya ang kamalasang ito, galit na hindi na niya mapoprotektahan ng maayos ang lugar. Kahit sugatan na, muli siyang sumugod sa halimaw sa halip na umatras. Tumugon siya gamit ang Sacred Fire Slash, na humihiwa sa halimaw sa pamamagitan ng isa pang banal na teknik. Nadurog muli ang nilalang sa tama, ngunit tumanggi pa rin itong sumuko. Habang nahuhulog siya sa katawan ng halimaw, patuloy niyang tinatawag si Rex, desperadong kumapit sa buhay. Pinangakuan niya si Rex na ililigtas niya ito, na nagpapakitang mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Rex kaysa sa sarili niyang buhay. Pinalibutan siya ng halimaw ng mga tumataas na galamay, nagbabantang lalamunin siya ng buo. Pinatibay ni Jien ang kanyang loob habang pinapanood na nagagapi ang banal na katuwal. Direkta siyang sumugod sa bitad para hilahin palabas ang katuwal. Hinablot ni Jien ang banal na katuwal at humawi ng daan sa gitna ng nagsasara ng mga galamay. Hinila niya ang sugatang lalaki palayo bago pa man siya muling makuha ng halimaw. Nagtagumpay ang pagliligtas, ngunit naiwang lupaypay at malubhang sugatan ang banal na katuwal. Nang makitang bumagsak ang banal na katuwal, natakot ang mga nakasaksi na mamamatay na silang lahat. Muling bumangon ang halimaw, namimilipit ang katawan na tila ba mas lalong nagiging hindi matatag. Napagtanto ni Jien na ang bagay na ito ay hindi isang ordinaryong hayop, kundi isang taong naging halimaw. Dahil doon, napaisip siya kung ang pagkain ba ng inner course ay maaaring gawin din siyang ganoong uri ng katatakutan balang araw. Isinantabi muna niya ang takot na yon, at nagpa siyang ang mabuhay sa kasalukuyang labanan ang pinakamahalaga. Itinalaga ni Jien ang kanyang sarili sa pagpuksa sa halimaw bago ang lahat. Mabilis siyang umiwas sa mga atake nito, sinusubukan kung paano tutugon ang katawan nito habang nagtitipid ng lakas. Patuloy itong hinihiwa ng kanyang talim, ngunit ang laman ng nilalang ay kusa lamang bumabalik sa dati. Napagtanto ni Jien na walang katapusan ang rehenerasyon ng halimaw kung walang magbabago. Alam niyang matatalo siya sa labanang ito kung patuloy lang siyang hihiwa habang nagpapagaling naman ang kalaban. Kaya lumipat siya mula sa dahas patungo sa pagsusuri, naghahanap ng kahinaan habang pinapanatili ang kanyang resistensya. Sinuri niya ang halimaw ng malapitan, pinupuwersa itong ilantad ang higit pa sa kayarian nito.
Pagkatapos ng isa pang palitan ng atake, umatras siya para muling magsuri sa halip na magpadalos-dalos. Nabubuo ang pagkadismaya dahil walang lumilitaw na anumang malinaw na kahinaan. Isang sibat ang biglang lumipad sa labanan mula sa gilid. Muling sumali si Rex at ang iba pa sa laban sa halip na iwan si Jen na mag-isang humarap dito. Tahasang idineklara ni Rex na hindi nila hahayaang lumaban si Jen ng mag-isa. Kasabay nito, nagsimulang bumigkas ang blonde na salamangkero ng support spell gamit ang kanyang grimoire. Ginamit niya ang banal na mahika sa layuning sugpuin ang kasamaan sa halip na wasakin ito agad. Kumalat ang asul na mahika sa buong larangan at iginapos ang mga nahiwang laman ng halimaw. Agad nilang napagtanto na pinapabagal ng spell ang rehenerasyon, kaya nag-focus sila sa pagpigil sa mga piraso na magsama-sama muli. Narinig ni Jen ang pagsasama-sama ng iba at nakitang talagang seryoso sila sa labanang ito. Tahimik siyang humanga na hindi sila nasira sa ilalim ng matinding presyon ng halimaw. Dahil sa mahika, ang nagkalat na laman ng halimaw ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa halip na mabuo agad. Tumugon ang halimaw sa pamamagitan ng paglipat sa isang mas madilim at mas marahas na anyo ng enerhiya. Agad na naramdaman ni Jen na nagbago na naman ang kapangyarihan nito. May mga bagong mukhang parang tao na nagsimulang umbok sa katawan ng halimaw. Lumala ang transformasyon na ginagawang mas nakakapangilabot at hindi matatag ang nilalang. Ang paglitaw ng mga mukha sa mga balikat nito ay nagpapakitang maraming tao ang pinagsama-sama rito. May nakakilala sa mga mukhang iyon bilang mga anak ng Golden Bug na naglantad sa pinagmulan ng halimaw. Tumugon ang halimaw sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang unos ng mga galamay sa lahat ng direksyon. Mabilis na kumalat ang mga atake nito, sapat na para pagbantaan ang buong grupo ng sabay-sabay. Nahihirapan ang mga mandirigma na sumabay habang napupuno ang paligid ng mga pag-atake. Napagtanto nila na binabawi ng halimaw ang laman mula sa mga nagkalat na piraso nito at muling binubuo ang sarili. Tumalon si Jen pabalik sa hangin para hindi makulong sa nabubuong masa ng laman. Habang umiiwas, napansin niya ang isang bahagyang nagniningning na bahagi na nakabaon sa katawan ng nilalang. Sumisid siya patungo sa puntong iyon, tumatayan na ito ang tunay na core na kanyang hinahanap. Isa sa mga mukha sa balikat ang biglang sumugod sa kanya na parang isang hiwalay na maninila. Hinawi ni Jen ang atake at pinilit na makalagpas dito. Malakas siyang lumapag at muling naging matatag bago pa man makalamang ang halimaw. Kinumusta siya ni Rex at nagbabala si Jen na mas lumakas ang halimaw kaysa noong una. Hinala nila na nagsimula ang pagbabago ng lumitaw ang mga anak ng Golden Bug sa loob nito. Nagpasya si Jen na ang tanging paraan ay patuloy na hiwain ang laman hanggang sa malantad ang internal core. Pinuna ni Rex na maaaring mas malakas ang halimaw, ngunit hindi na bago ang mga galaw nito sa kanila. Tinanggap ni Jen ang suportang iyon at naghandang higitan pa ang kanyang sariling lakas. Ginamit niya ang mana arts, nagpaplanong gapiin ang rehenerasyon ng halimaw gamit ang mas mabilis at mas matinding mga hiwa. Habang umaapaw ang lilang kapangyarihan sa kanyang talim, direkta siyang sumugod sa halimaw. Pinunit ni Jen ang nilalang sa isang mabilis na serye ng atake, dinudurog ang maraming braso at laman ng sabay-sabay. Pinipigilan ng kanyang pinalakas na mga atake ang laman na maging matatag para muling mabuo. Sumigaw ang iba na pigilan ang mga naputol na bahagi bago pa man magsimula ang rehenerasyon. Sa wakas, ang katawan ng halimaw ay nagsimulang manghina sa ilalim ng kanilang pinagsamang puwersa. Ang mga mukha nitong parang tao ay sunod-sunod na nahiwa na nagpapahina sa pagkakaisa nito. Kahit ang pangunahing bunganga nito ay nahiwa at nagkawatak-watak. Naabot ni GN ang nakalantad na asul na internal core at direktang itinarak ang kanyang atake rito. Siguradong nahanap na niya ang tunay na kahinaan, idineklara niyang tapos na ang labanan. Hinati niya ang core, pinuputol ang pinagmumulan na nagbubuklod sa buong halimaw. Si Rex at ang iba ay nakapanood na lamang, hapong-hapo, habang tumatama ang huling serye ng atake. Nasaksihan ng sugatang banal na katuwal at ng blonde na salamangkero ang pagbagsak ng halimaw mula sa malayo. Ang nadurog na core ay nagkahiwa-hiwalay at nahulog sa lupa. Ang mga pirasong iyon ay nakahandusay na doon, hindi na nagbibigay ng buhay sa katawan ng halimaw. Nagbuni ang mga nakaligtas sa ginhawa, kumbinsidong tinalo nila ang isang imposibleng kaaway at nagkamit ng karangalan. Tahimik na tinanggap ni Jen ang papuri, ngunit mas malalim ang kanyang iniisip kaysa sa pagdiriwang. Sa halip na magdiwang, patuloy niyang tinititigan ang mga nagkalat na piraso ng core. Isang buong asul na core ang natira malapit sa kanya, na nakakuha ng kanyang atensyon. Nagbiro ang isang mandirigma sa malapit na kahit ang huling pirasong ito ay nagawa ring makaligtas. Nakatago sa pagitan ng mga puno, isang nakamaskarang babaeng may pulang buhok ang lihim na nanonood sa lahat. Napaisip siya na ang mga anak ng Golden Bug, sina Derek at Cedric, ay nauwi sa wala ring pinagkaiba sa kanilang ama. Ang kanyang awa ay agad na naging paghamak habang kinokondena niya sila dahil sa kanilang walang kwentang pagkatalo. Nang mapansin niyang kinuha ni Jen ang core, nalipat ang kanyang interes dito. Nagtataka siya kung sino ito at kung bakit nito kinuha ang internal core para sa kanyang sarili. Pinanatili ni Jen na seryoso ang kanyang ekspresyon, walang ipinapakitang anumang pahiwatig sa sinumang nakakakita. Kinalaunan, malayo sa iba, naupo siyang mag-isa malapit sa apoy habang hawak ang core.
Sinuri niya ito ng mabuti, natutukso na kahit alam ang mga panganib na kaakibat nito. Pagkatapos ay pinili pa rin niyang kainin ang core kahit ano paman ang mangyari. Sa sandaling tumalab ito, ang kanyang kamalayan ay tila nakaladkad sa ibang lugar. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang alaala, nakatingin sa isang nakagapos na lalaki sa isang madilim na silid. Napagtanto ni Jien na nasasaksihan niya ang nakaraan ng ibang tao sa halip na ang sarili niyang karanasan. Sa alaala, malamig na sinabi ng babaeng nakamaskara sa isang bihag na namatay ang golden bug dahil sa kawalan nito ng kakayahan. Humihingi siya ng resulta kung gusto nitong mabuhay pa, at nililinaw na ang pagkatalo ay nangangahulugang kamatayan. Itinuturing niyang isang eksperimento ang bihag, iginigiit na patunayan nito kung gaano siya kaistatwa. Ang nais talaga niyang subukan ay kung karapat-dapat ba itong tumayo sa tabi niya. Nagbuhos siya ng isang kakaibang asul na likido sa mata nito nang labag sa kalooban nito. Nagsimulang magbago ang bihag sa matinding sakit habang kumakalat ang likido sa buong katawan niya. Habang pinapanood ang alaala, kinikilabutan si Jian sa mga bagay na kanyang natutuklasan. Marahas na natapos ang pangitain at bumalik ang kanyang malay sa sariling katawan. Napapaatras siya palayo sa apoy, lupaypay dahil sa mga naging epekto nito. Bumagsak siya sa lupa at nasuka dahil sa matinding gulat ng paglipat ng alaala. Habang nagpapahinga, naalala niya na ang mga inner core ay minsang nagpapasa ng mga alaala ng halimaw bilang side effect. Napagtanto niya na ang mga core na ito ay hindi lang kapangyarihan ang dala, kundi pati na rin ang mapanganib na bakas ng mga nilalang na pinagmulan nito. Mula sa alaalang iyon, nalaman niya na ang mga anak ng golden bug ay naging mga halimaw matapos lagyan ng babaeng iyon ang kanilang mga mata. Naalala niya ang sinabi nito na dapat maapektuhan ng karma ang mga tao para maging halimaw, at nagtataka siya kung ang likidong iyon ba ay ang karma mismo. Ito ang nagdala sa kanya sa isang mas nakakatakot na konklusyon tungkol sa babaeng nasa likod ng eksperimento. Napagtanto ni Jien na maaaring isa siyang dark priest na nagpapaliwanag sa ritual at sa katiwalian. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, hinimok siya ng babaeng blonde na umalis na kasama ang iba. Napansin niya ang basang-basa niyang pawis at naramdamang may hindi tama. Direkta siyang naghinala na baka kumain na naman siya ng isa pang inner core. Inisip ni Jien na sabihin ang totoo, pero agad niyang nakitang mukhang imposible itong pakinggan. Nagpasya siya na ang pagbunyag ng alaala ay magdudulot lang ng kalituhan at hinala, kaya binaliwala na lang niya ito. Sa ngayon, ipinangako niya sa sarili na itatago ang alaala at ang mga side effect ng core. Mula sa pinagtataguan, napansin ng babaeng nakamaskara ang kanyang reaksyon at lalong naging interesado. Bumalik si Jien at ang babaeng blonde sa iba, sinusubukang magkunwari na maayos ang lahat. Pinanood sila ng nakatagong babae habang umaalis. Ngayon ay sigurado na siyang kakaiba si Jien. Balik sa grupo, nagtipon ang mga nakaligtas sa libingan ni Rex para sa isang pag-alala. Ang babaeng nakamaskara, na hindi pa rin nakikita, ay naghihinalang may itinatagong mahalaga si Jien. Sa halip na kumilos agad, nagpasya siyang patuloy muna siyang obserbahan. Umalis siya bitbit ang kaisipan na ang susunod nilang pagkikita ang magpapasya kung magiging magkakampi sila o magkaaway. Habang nagpapatuloy ang pag-alala, isang mabatong talampas ang nakatunghay sa kampo. Ang Holy Knight, ang mga kasama ni Rex, at si Jien ay magkakasamang nakatayo sa pagdadalamhati. Nag-alay ng panalangin ang Holy Knight kay Ye, ang Diyos ng Armonya, sa tapat ng libingan ni Rex. Pinarangalan niya si Rex bilang isang taong mas matapang kaysa kanino man at lubos na nakatuon sa kapayapaan. Hiniling niya sa Diyos na bantayan si Rex para hindi mawalan ng saysay ang kanyang sakripisyo. Napagnilayan ni Jien na halos hindi niya kilala si Rex, pero ramdam pa rin niya ang lungkot ng kanyang maagang pagkamatay. Biglang may napansin ang Holy Knight sa itaas nila, kaya napatigil siya sa pananalangin. Apurahan niyang binalaan ang iba na mayroong nagpakita. Isang pulang lobo ang nagpakita sa bangin, na ikinagulat ng buong grupo. Nakatayo ang halimaw sa itaas nila na parang isang babala, naglalabas ng presensyang nakakakuha ng atensyon. Sa halip na maghandang lumaban, lumuhod ang Holy Knight bilang tanda ng paggalang. Nang tanungin ni Jien ang reaksyong iyon, ipinaliwanag ng Holy Knight na nagpapasalamat siya kay Ye. Sinabi niya na ang pulang lobo ang pinakamalapit na kasama ni Ye, ang Diyos na sinasamba ng kanilang kulto. Para sa kanya, ang pagpapakita ng lobo sa sandaling ito ay hindi banta, kundi isang tanda na nag-aalay si Ye ng kaaliwan. Nang kaswal na tinawag ng binata ang kinatatakutang pulang lobo na kanyang aso lang, tinanggihan ito ng maputing buhok na kultista bilang imposible at itinuring ang halimaw na isang mailap na demonyong nilalang. Sa pag-unawang hindi sapat ang salita para makumbinsi siya, hinarap ng binata ang lobo ng direkta. Inutusan niya ang lobo na tumigil sa pakikipaglaro at lumapit sa kanya. Agad na tumugon ang pulang lobo sa kanyang utos. Sa halip na sumalakay, mabilis itong tumakbo palapit sa kanila na may malinaw na layuning sumunod. Huminto ang halimaw sa harap ng binata at iniabot ang paa nito, kaya napilitan ang kultista na aminin na totoo ang sinabi nito. Dahil sa gulat, nahihirapan ang kultistang maunawaan kung paanong ang isang halimaw na hindi mapaamo kahit ng kanyang kulto ay susuko sa isang tao lang.
Ipinaliwanag ito ng binata ng simple, matapos niyang pumatay ng isang werewolf, nagsimula na siyang sundan ng pulang lobong ito. Ang sagot na iyon ay lalo lang nagpalalim sa kalituhan ng kultista tungkol sa kung anong klase ng tao ang kanyang kinakaharap. Bago pa makapagtanong pa, may napansin ang kultista sa malapit at itinuon ang kanyang atensyon dito. Ang makitang may espada sa tabi ng tumpok ng mga bato at ang presensya ng lobo ay tila may koneksyon sa isang lumang alaala o kahulugan para sa kanya. Tinawag niya ang binata sa pangalang Jen at humingi ng isang pabor. Ang hiling niya ay kung wala pang pangalan ang pulang lobo, dapat itong tawaging Rex. Ipinaliwanag muna niya na mali ang hamakin ang isang halimaw na iginagalang ng kanilang kulto sa pamamagitan ng pagtawag dito na aso lang. Higit sa lahat, gusto niyang ang kalooban ng isang nagngangalang Rex na lumaban sa kasamaan para linisin ang mga demonyong lupain ay mabuhay sa pamamagitan ng lobo. Naalala niya na itong si Rex ay kumapit sa kanyang espada hanggang sa huling sandali. Nang may taimtim na paggalang, nakiusap siya na ipagpatuloy ng pulang lobo ang pamana ng yumaong mandirigma sa ilalim ng pangalang Rex. Pinag-isipan ni Jen ang bigat ng pamanang iyon sa halip na basta nalang baliwalain ang kahilingan. Sinuri niya ang reaksyon ng lobo, tinitiyak na ang desisyon ay katanggap-tanggap sa mismong halimaw. Nagbigay ang lobo ng tahimik na tanda ng pagsang-ayon. Dahil nasiyahan, tinanggap ni Jen ang kahilingan. Nagpapasalamat na kinumpirma ng kultista na ang pulang lobo ay tatawaging Rex, at ang pagsang-ayon ni Jen ay nagbigay sa kanya ng taos-pusong pasasalamat. Ang kanilang seryosong usapan ay biglang naantala sa pagdating ng isang bagong panauhin. Isang bagong dating ang nagsalita ng may bahagyang biro, nagtatanong kung dumating ba siya sa isang alanganing sandali. Nagulat ang maputing buhok na kultista nang makilala ang bisita bilang isang elder. Nabigla si Jen sa titulo pa lang nito, nararamdaman ang kahalagahan ng bagong dating. Ang bisita ay kinilalang si Bao, isang elder ng ikatlong Pioneer City, at isa sa mga pinakamataas na otoridad sa rehiyon.